sa wikang Chavacano para sa mga kapatid natin sa Zamboanga. Kamusta po? Buenas kung buenas ang ating Martes, mga kapatid. Pagdilat pa lang natin, malaking buenas na, hindi lang po para sa sarili, pati na rin po sa mga mahal natin sa buhay. Kaya naman po, ngayong alas 5:30 na ng umaga, saluhan niyo po kami dito sa Good Morning Kapatid sa paghahatid ng extra pampabuenas ngayong umaga. With yours truly. Fresh na fresh. Okay, thank you so much po. Ganyan talaga pag minamahal ng Diyos. Di kumukupas. Yan. At ang inyong mga morning buddies, Andre at ating morning angel. Yeah. Good morning po mga kapatid. Good morning, good morning. Pampabuenas ba ka mo? Teka. Oh, ito. Tingin mo Ay! na. Uy! Ginawa mo. Tingin mo na. Ginawa mo. Ano ako, charm? Ano tawag ito? Ano yung sabi mo? Bago tayo mag-good morning kapatid, sabi may sinasabi May ka. sinasabi si Angela kaya ako Tatanong ko yung sinasabi mo. Bukas. Kasi hindi, tinatanong kailan Chinese New Year. Bukas. So, kung di ako nagkakamali, bukas si Marites Allen, no? Bukas, bukas. Yung mga Yes, charm. feng shui. Feng shui Oo, expert. feng shui. Oo. Abangan ko yan. Ayun. Ano sabi mo kanina? Pag mag-iba, sabi mo yours truly. Ganon talaga pag minamahal Yun. ng Diyos. Alam mo, Di pag sa kumuku- umaga, Maganda yun di ba, eh. alam mo yung kantang yun? Praise the Lord. Kasi Yun. yung mga anak ko, dati nung bata, hindi marunong magtagalog kasi sa eskwelahan, mas Yes. English yung ginagamit. So sa bahay, ang kanta namin sa mga bata ay Tagalog. Gusto ko sabihin sana, iba pag binebuenas talaga. Diba? Pag marami Kaya pera, nga, hoy, kita mo. ako eh. Kita mo yung parang, may problema ka? Wala. Hindi. Sa mga Uy, maganda yung kukuma. Ano, Uy, alam mo na kapag pamanicure, baka doon Congratulations. galing yung swerte. Congratulations. Pampaswerte pula. May Hindi, sasabihin sinasabi ka. ko, di ba sa mga tiyangge, yung Oo. pagka ikaw yung buena mano, yung bena- pera gaganon, ginaganon. tama. Kaya humihingi ako sa kanya. Ginawa. Well, okay lang sa akin niya kung pera kayo eh. Kaso mga kamay niyo. Saan Wala, ba galing oo. yung mga, hindi ba Kailangan nagbanyo ganun ka? Hindi, nagugas ako. Oo, Kahapon. okay ka. Ay, Ayos na. Okay, bukod po sa mga katuwa namin dito at mga ilan pang nakaka-happy, pampabuenas, papatanggal ng negative vibes. Ito po ngayong Martes. Akalain nyo yun, mabilis last Tuesday of the month of January. Pebrero na po tayo, pero syempre maghahatid pa rin tayo ng ilang pang mga balita at impormasyong kailangan ninyong malaman mga kapatid. Gaya na lamang po na mga isasakang kalsada para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Bukas na po yan. Planuhin na ang inyong mga biyahe, kapatid. Sa ilang detalye, kaugnay po niyan, ihahatid namin maya-maya sa Pasada Balita. At syempre, pampabuena sa Chinese New Year, baka mo. Syempre, ang ating Nora, Mommy Chiki, dumayo sa sikat na bilihan ng mga hopya na Poland. Magkano naman kaya ang mga hopya ngayon? Alamin po natin yan mamaya. At para naman sa mga natatakam sa Chinese food, ang ating Eat Girl na si Maui Chinese Hot Pot naman or Chinese Hot Pot House naman ang maagang binisita. Mabubusog na naman yung mga mata natin. Oo. Kakapanood ng masasarap. Pakikwento na lang ulit, Maui. Ang cute, no? Nakita niyo yung parang May caricature. caricature ni Caricature. Mami Chiki, pati ni Maui. Ito na po, i-manifest na ang Lucky Tuesday. Pero sa ngayon po, pasadaanan natin ang mga mainit na balita ngayong umaga. para po sa mga magpapagas dyan ngayong umaga, may rollback po sa produktong petrolyo ngayong araw. Matatapyas ng 80 centavos ang presyo ng gasolina habang 20 centavos lang ang mababawas sa diesel. Ang kerosene naman po may rollback din na 50 sentimo. Tinapos nito ang 3 linggong magkakasunod na taas presyo sa petrolyo. Ayon sa Department of Energy, ang pagbubukas muli ng refineries at ports sa US Gulf Coast ang rason ng rollback. Sa mga bibisita sa Binondo dyan bukas para sa Chinese New Year, suspendido po ang number coding scheme. Inanunsyo ng MMDA na hindi ipapatupad ang number coding scheme sa Miyerkules, January 29. Nag-abiso rin po sila na bibigat ang daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila bukas, lalo na sa Binondo sa Maynila, ang sentro po ng pagdiriwang ng Chinese New Year.
Isasara naman po ang ilang kalsada sa Maynila para bigyang daan ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa abiso ng Manila Police District, hindi madaraanan ang kahabaan ng Quintin Paredes mula P. Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street simula mamayang alas 9. Sarado rin po ang Jones Bridge, Plaza Cervantes at ang Binondo Intramuros Bridge. Pinayagan na ulit bumiyahe ang Grab driver na nag-viral dahil umano sa kahalayan na ginawa habang bumabiyahe. Sabi ng Grab Philippines, wala raw silang nakitang sapat na ebidensya na nagpapatunay sa alegasyon ng pasaherong nagreklamo. Yan ay kasunod ng kanilang review sa audio recording, pati profile at performance history ng driver. Dahil dito, reactivated na raw ulit ang account ng driver. Makakatanggap din daw ang driver ng bayad para sa nawalang kita niya noong suspendido siya. Ito nga yung usapan natin kahapon, di ba? Diba? Kasi di ba, in one story, they always say, your truth, his truth, and the truth. And we'll really never know naman kung Yes. anong His word nangyari against his saan. word. But I guess, what I loved about this is that Grab, nagkaroon gave a ng statement. investigasyon. Kasi, Yes. syempre sa kanila talaga manggagaling ang statement na ito, buti na lang meron silang audio Protect. protect, Ang galing, no? Yes. Uy, ang galing ng feature Magaling. na yon. Finally, kasi ito yung Kasi mga merong bagay na ayaw mo sanang magamit. Parang insurance yan eh. Bagay na kailangan mo, pero ayaw mo sanang magamit, no? Yes. But this is really an assurance or insurance na protektado din Correct. the other end. So, ang mahalaga dito, nagkaroon ng investigasyon, at ito yung naging resulta ng investigasyon. At para doon naman sa estudyante, Estudyante. di ba? Ako para doon sa lahat ng mga tao sa atin, mga bata man yan, o mga professional man yan, if you feel that your area or the space that you are in is not safe, feel free to move out. Ngayon, nung time na yon, yung bata na yon, she felt na hindi siya safe in that Uncomfortable place. siya eh, oo. She went down, di ba? Hindi na siya kasi umabot doon Oo, sa ako, ano niya. ako okay na yun sa Oo, akin. oo. Pero ang siguro na lang ang lesson natin or ang wisdom natin dito sa nangyari na ito ay siguro maigi, sige, you're not safe, you feel threatened in that space, you go to the authority, not in the social Correct. media. Dadagdagan ba yung sinabi mo? Ito, payo ni Kuya Andre ito. Alam mo, totoo to ha, Dims, Angela, may mga iba pa na nanakawan, nauuna pang mag-post kaysa magreklamo sa pulis. Sabi nga, kausap ko kanina si CA eh. Sabi ko, Mitra, di ba, may mga iba doon nananakawan, nagpo-post pa. I mean, there's nothing wrong about social media, kaya nga nandyan yan. Pero ngayon, ang nangyari kasi, nauuna pa ang social media, nauuna pa yung cancel culture, bago tayo, tama si Angela eh, pumunta tayo sa dapat, Yeah, ano ba yung otoridad. objective ni ate girl? Kung objective mo, magreklamo, punta ka sa Grab. I-report mo na kagad. Pwede mo na i-report Or yun justice, eh. Or kasi, justice, of course, correct. yun ang gusto niya. Pero kung gusto mo sirain si kuya, ibang usapan On yun. a bigger diba? picture kasi, you will see na alam natin, no, unconsciously alam natin, pag social media, mas nabibigyan ng pansin. At nababagalan tayo sa mga justice system natin. Kaya siguro unconsciously, when something happened to us, tatakbo immediate tayo instinct. Agad. sa Oo. social media. Pero sabi nga, Which is di ba, yun nga. we had a movement here on TV5, I think it's called Think Ka Think Ka Muna. Before you click. Yes, Yes. because, Yes. you know, at the end of the day, ang internet kasi, hindi yan masyadong forgiving. Correct. Yes. Hindi talaga. Kapag pinost mo yan, 10 years later, 20 years later, There in the nandiyan cloud. pa rin Yes, yan. yes. Pero siguro, I will go back to the statement of Grab saying na inaral din nila ang kanyang behavior even before May this. May history. record ba siya? May Yes. history ba siya? At in-acknowledge nila yung willingness ng pamilya na harapin head-on at sige, sagutin namin kung talagang ganito. And I keep remembering na ang laging sinasabi, even the post of the manong driver na you can talk to my family. Kausapin niyo po yung pamilya ko. kausapin. At pati sa Grab, sinabi nila na hinarap ito as a family. So ako, maraming pwedeng matutunan dito. dami. Marami tayong naging Oo. Again, let's be mindful. Sabi nga ni James Deacon, di ba? Oo. This is a livelihood. Livelihood, Oo. Kabuhayan ito ng isang tao. By the way, nag-lock natin at gawing nag-restrict na public ng profile yung ano eh. Yung nag-post. nagreklamo. Kasi Is it a minor? Minor ba siya? Hindi ako sure. Hindi ako eh. sure, pero estudyante eh. siya. Pero yun nga, wag gawing public court Correct. ang social media. Okay, marami pa tayong pag-uusapan ngayong umaga sa Good Morning Kapatid. Ito naman po, dito tayo sa mga police report sa pool sa dashcam video. Ang pamamaril ng isang lalaki sa isa pang lalaking nanghahabol at may dalang tubo. Ang ugat ng gulong yan, away kalsada. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles.
Napatigil ang sasakyang minamaneho ng uploader ng viral dashcam video na ito habang dumaraan sa daang Bacal Street sa Rodriguez Rizal. Nakaharang kasi sa kalsada ang dalawang lalaking nakaitim. Maya-maya, sumugod ang humahabol sa kanila na lalaking may tubo. Dito na bumunot ng baril ang isa sa mga nakaitim na lalaki at pinaputukan siya. Natumba silang dalawa. Nakabangon ang gunman pero hindi na nakatayo ang may hawak ng tubo. Bago ang insidente, nakunan pa ng video ang lalaking may tubo na sakay ng bike di kalayuan sa crime scene. Paahon siya sa tulay nang biglang mag-cut ang e-trike. Bumaba ng bike ang siklista at kinumpronta ang rider. Ang insidente na yan ang ugat umano ng barilan na nasa pool sa dashcam. Sa video, makikita ang paghabol ng pamangkin ng biktima at asawa nito sa salarin. Sinugod pa ang siklistang si Toto Garcia sa ospital pero nasawi rin kalaunan dahil sa tama ng bala sa baba at dibdib. Bakas pa ang mga sugat sa dibdib at likod ng pamangkin ng biktima na tinirador umano ng isa sa kasama ng gunman. Hindi na raw siya nagdalawang isip na sumugod para rumesbak sa tsuhing tinuturing na niyang tatay. Sa akin po tinutok yung baril ng una. Biglang pumasok yung tatay ko. Inabol niya ng, ewan ko, hinimpas niya. Hindi naman makapaniwala ang asawa ng biktima sa sinapit ng mister. Ang liit po na bagay. Papatay sila na ganun. Nasanggi lang naman kung halimbawang nagkasuntukan sila o ano. Tumakas ang gunman na kinilalang si Junjun Rodriguez na napag-alamang kapatid ng rider ng e-trike na nakaalita ng siklista. Mabigyan naman ng hustisya yung asawa ko. Nakausap ng News 5 ang tatay ng gunman. Wala raw siyang alam sa kinaroroonan ng anak. Panawagan niya. John, ano yung mga kapatid mo na nasama sa kaso? Kung kaya mo, surrender ka na lang. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Eto naman po ha, nanaga ang isang lalaki sa Cebu City. Nagawa niya raw yan dahil sinaniban siya ng masamang espiritu. Nasa frontline ng balitang yan si Jana Roa. Nabulabog ang mga residente sa barangay Kalunasan sa Cebu City nang managa ang isang lalaki nitong Sabado ng madaling araw. Kung ano mong kainis ka doon, di na ni madati. Uy, kami tinahasol ni te. As in, kami wabod mi tulog, kuyawan mi. Sige naman na siya bit-bit o kuan, kutsilyo, kundi sundang. Agad na dumating ang SWAT team at pulis sa lugar. Niransak nila ang bahay ng sinasabing nanaga. Manggukod pag ganin na siya direk sundang. Matapos ang ilang minuto, nadakip ang suspect na si Ricardo Lawas, 40 anyos, construction worker. Ang kanyang tinaga, duguan at halos maputol ang dalawang daliri. Kinilala ang biktima na si Roderick Taruna, 45 anyos at kapwa construction worker ng suspect. Kwento ng biktima, nakaupo sila sa volleyball court kasama ang kinakasama at isang kaibigan nang biglang dumating ang suspect na may daladalang itak. Bigla lang tumakbo, papunta sa amin. Yun na lang. Napasok kami basta-basta. Hinarap ko na lang siya kasi ang inaalala ko yung asawa ko saka yung mga katabi kong nagpupuan sa ano ba. Baka sila yung tamaan sa itak. Nagpambuno ang dalawa dahilan para mataga ang kanyang daliri at madapisan ang muka. Pagkatapos ng pananaga, umalis ang suspect. Aminado ang suspect sa nagawang kasalanan pero depensa niya. Parang may pumasok sa akin na hindi ko maintindihan. May sumanib sa aking katawan at isip na elemento, hangin o masamang espiritu. Di ko na maalala na blanco na talaga ako nun. Nagsorry siya. Samantalang ang mga residente, takot naman ang nararamdaman, lalo pat hindi raw ito ang unang beses na nanakit ang suspect. Nakakulong na ang suspect. Maharap siya sa reklamong frustrated murder. Maging ang ina ng suspect, gusto ring nasa kulungan ng anak para raw magtanda. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Ito po mga kapatid, sa Cebu pa rin, ginilitan ng isang ina at dalawa niyang anak sa loob ng kanilang bahay sa Naga City. Ang suspect, mismong padre de pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jana Roa.
Duguan at wala ng buhay ang babaeng ito nang matagpuan sa kwarto ng kanilang bahay sa Naga City, Cebu. Katabi niya ang bangkay ng kanyang 2 taong gulang na anak na babae. Nakabulagta naman sa sala ang isa pa nitong kapatid na 11 taong gulang na halos maligo sa sarili niyang dugo. Lahat sila ginilita ng mismong padre di pamilya ng mag-iina. Sinubukan pa raw ng lalaki na patayin din ang kanyang manugang pero nakatakbo ito kaya tumakas na lang ang suspect. Tinugis siya ng mga pulis hanggang sa mabaril sa paa. Isinugod sa ospital ang suspect. Hindi na damay ang isa pang anak na 7 taong gulang dahil saktong nasa eskwelahan siya na mangyari ang massacre. Base sa investigasyon, nag-away ang mag-asawa bago ang karumaldumal na krimen. Ang mga kaanak ng biktima labis sa paghihinagpis na makita ang kanilang bangkay. Kwento nila, dati nang nananakit ang suspect sa kanyang mag-iina. Ang among kuan, ako among mga kaila kanang kuan ba mo sumbong man nga na ako nilagom ako maguwang na ako nay kuan bisang saon kuno siya. Nya di man siya musulti na mo. Ang istorya siya nga kung mulayas kuno ako maguwang, mulakaw. Ang patyon kuno kami ug unahon niya among inahan. Mao guro na yang kuan bisang saon na siya di siya musumbong na mo. Dati na rin daw na rehab ang suspect ng malulong sa illegal na droga. Hindi pa rin daw nila matanggap ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Sakita jud. Wa jud mi nagdaw nungani di ako pamilya. Nungani di ako may suot mangkun. Grabe sakit na gibuhat niya gud way sama ka salbahis jud. Nagpapagaling pa ang suspect na maharap sa reklamong multiple murder. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Dito naman po tayo sa issue na malapit sa mga nagko-commute. Lumutang sa pagdinig sa Senado na kulang ng sertipikadong mga mekaniko na tumitingin sa mga pampasaherong bus. Hinala ng mga senador, malaking rason ito kung bakit libo-libong bus ang nadidisgrasya. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Sa pagdinig ng Senado sa mga isinusulong na Transport Safety Board at Magna Carta for Commuters, hinimay ang mga posibleng ugat ng mga aksidenteng kinasangkutan ng mga pampublikong bus sa mga nagdaang taon. Isa sa mga lumutang na problema, ang hindi sapat na sertipikadong mga mekaniko na tumitingin at nagme-maintain sa mga bus. Kayo ba gumagawa ng inspection sa mga motor pool na ito to make sure na lahat ng mga mekaniko doon ay certified mechanics? Hindi po, Your Honor. Doon nagka-problema. Ayan na, sinagot mo na yung problema. Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahire nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko. Lumabas din sa pagdinig na hindi pala kasama sa mga dumadaan sa motor vehicle inspection ng LTO para sa taunang registration ang mga malalaking sasakyan gaya ng truck at bus. Patunay raw rito ang mismong disenyo ng inspection centers na hanggang maliliit na sasakyan lang ang kasya. Instead of private motor vehicle inspection, why not public motor vehicle inspection? Public. Wag private. Ito mga private vehicles, inaalagaan to ng mga may-ari nila kasi alam nila sila at mga mahal nila sa buhay ang nakasakay dyan. Alisin niyo na po sa private motor vehicle inspection, alisin niyo po yan kasi dagdag pasakit lang yan sa mga may-ari ng sasakyan and then dagdag hanap buhay sa mga fixer at kung sino-sino pa. Pero kinontra ng Alt Mobility si Tulfo. Kung datos daw kasi ng MMDA ang pagbabasehan, mga pribadong sasakyan pa rin ang pangunahing salari ng mga aksidente mula 2017 hanggang 2022. If I can cut you off, sir. Yes, sir. Yeah, I agree. Private vehicles, we should also be concerned doon sa maintenance ng sasakyan. Although kapag halimbawa, let's compare one-on-one, na-aksidente yung isang kotse, ilan ang sakay niya? Na-aksidente isang bus, 12 ang sakay niyan. Yun eh. So, And shouldn't this be a top safety issue, diba? And ito po yung pinag-uusapan ho natin. Yes, sir. I'm not debating with you. Yes, I just want to stress the point. Sir, point of order. Please, keep quiet. Kasi I'm concerned really about sa public vehicles because ito mga sasakay sa public vehicles, mahirap natin kababayan to. Karami sa kanila mga pobre, masa. Gusto rin ni Tulfo na isama sa third-party liability o TPL insurance ng mga bus, pati ang damage to property, sakaling may mabanggang pasilidad ang mga ito. Nais din niyang malagyan ng CCTV cameras at madagdagan ang mga pintuan ng mga bus para sa seguridad ng mga commuter.
Pati bayad sa palikuran sa bus terminal, pinaalis ng mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ito mga kapatid, may nasawi na naman sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal na kilala rin bilang Killer Highway. Isang rider ang namatay sa pakikipagkarera dyan. Kaya ngayon, gusto na itong palagyan ng police outpost ni Senator Raffy Tulfo para iwas aksidente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nauwi sa trahedya ang karaniwang weekend karera sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Nag-alas Superman ang isang rider hanggang sa mawalan ng kontrol. Nasagi niya ang katabing rider at nagdire-diretso sa gilid ng kalsada. 6 na iba pa ang sugatan matapos madamay. Isinugod silang lahat sa ospital pero binawian ng buhay ang kasama ng rider na nawalan ng kontrol. Ayon sa Tanay Police, walang lisensya ang rider na namatay. Sabi pa nila, may nagbabantay naman sa Marilaki Highway. Hamon lang ang pagroronda, lalo 30 kilometro ang sakop nila. Meron tayong assign na patrollers sa Barangay Sampaloc na yun nga ang area nila, yung along Marilaki Highway. Pinapatrolyahan nila yung daily. Umabot sa Senado ang tungkol sa aksidente at uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo. Tinaningan niya ang pulis sa paglagay ng outpost sa mga lugar na takaw aksidente. So General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng Chief PNP mo. Pati ang Department of Public Works and Highways, pinaaksyon na rin ni Tulfo tungkol dito. It's a curved road, Your Honor, as I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. Nagkaaregluhan naman sa pagitan ng nag-ala Superman na rider, ang pamilyang namatayan at ang mga nadamay sa aksidente. Sasagutin ng rider ang pagpapalibing sa kanyang kakarera at pagpapagamot sa mga nasugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Samantala, iimbestigahan na ng Commission on Higher Education ang Best Link College sa Quezon City dahil sa pagsasagawa po ng hindi otorisadong off-campus activity sa Bataan. Ayon kay CHED Chairman Popoy De Vera, maglalabas daw sila ng show cause order laban sa Best Link College dahil sa off-campus activity nito. Hindi raw nagsumite ang kolehiyo ng kailangang dokumento sa CHED Regional Office NCR. Pinaiimbestigahan din ng CHED ang umano'y pagre-require sa mga estudyante na magbayad para sa nasabing field trip. Yan ay kahit hindi maayos ang binigay nilang transportasyon at kulang pa sa safety measures. Wala pang pahayag tungkol dito ang Best Link College. Ang hirap kasi, alam mo, pag estudyante, mga bata pinag-uusapan, dapat talaga, you're always on the safe side. Yes, ano, you should be on top of everything. Alam mo nga, Safety. kunyari, papuntahin ko lang yung mga, kunyari, estudyante ko dito to watch a live show here. Kailangan pa yan ng mga maraming permit sa school. Yung pa kaya yung resort, pupunta ka ng out of town. So makikita mo sa video, they're actually walking out. Yes. Nasiraan sila. 4 kilometers. No, actually, from the resort that they rented, malayo yung parkingan. So, they had to walk where the bus is. Okay, dito kasi pumapasok ang planning, logistics, lalo na if you're moving with children. Kids. Kasi mga Importante bata pa rin yan, to at the diba? end of the day. Alam mo, ako, sa totoo pagdating kahit mag-college si Kali at 21 na siya, ang tingin ko pa rin sa kanya, bata pa rin to. Kasi we have to take responsibility, lalong-lalo na kung tayo ang eskwelahan. Oo, totoo yan. And apparently, this is not the first time that it happened with Best Link. 2017, nagkaroon din ng aksidente, field trip din. Actually, may matay pa, tapos may na-injure. Tapos yung CHED, nilift nila yung moratorium yung mga field trip dyan sa Best Link. Pero, hindi pala nilift. Nagkaroon sila ng moratorium and then they lifted nung December of the same year. So, this is not the first time that it happened. So, may kapabayaan talaga. Tinawag nga ng mga estudyante, hindi, natatawa ako pero
Kasi may mga post, sabi, tinawag nilang Death March. Oo, kasi mahaba yung ang haba nilakad ng nila. nilakad nila. Ibang At may saka nahimatay. Gabi, may mga namatay. Oo. Pati, hinayaan lang daw, ayun yung base dun sa post na nakita ko, parang hinayaan yata ng professor na maglakad Tapos lang. parang dun sa sinasabing balita, so when they went to yung pumunta sila dun sa resort mismo, parang pinabayaan na silang kumuha ng sarili. Parang they did their own arrangement. Hindi ba dapat Kanya-kanya na. inocular to? Dapat alam mo. Kasi ngayon, sa nakita natin sa video, naglalakad sila. Ang pinaka-light lang nila ay yung ilaw lang nung Yes, sasakyan. madilim pa. So, ang gusto kong malaman, nung nag-ocular ba sila na alam nilang gabi darating, Kung ganito rin nag-ocular. sila naglakad. Ayun pala. Ang tanong doon, nag-ocular ba Oo. sila? Kasi di ba any group, organization, school man yan, or sa trabaho, kahit sa taping namin, pumupunta ang location manager muna para malaman, babaybayin mo kasi dapat kung ano yung dadaanan ng participants mo. Ito nga, more than 4 kilometers yun nilakad. Wala ko halos makita sa video, ganun kadilim. At saka mga bata, may mga hinimatay pa dahil sa sobra haba nga. Pero ngayon nga, sabi nga natin, for the sake of fairness, pinatawag ng CHED, no? Nagkaroon sila ng show cause order mula dito para sa mga taga-Best Link. Para explain nila yung Paliwanag side nila. nila. Yes. Ano ba talaga yung nangyari? Diba, bakit ganito? Dahil Sa kayo nagkulang. Baka merong aspeto ng kwento na hindi rin natin alam. Yes. If they are able to explain themselves at mapatunayan yun. We'll see, diba? So, antabayan na natin yung storya na yan. Pero sandali lang, ma'am po, ay pinatitigil ng ilang kongresista ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga paaralan dahil sa questionabling mga laman nito. Pero dinepensahan niya ng DepEd. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Comprehensive Sexual Education. Isa ito sa mga itinuturo sa mga estudyante sa paaralan alinsunod sa Department Order No. 31 ng DepEd. Pero sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, napag-alamang pati ang mga nasa kindergarten, sakop na rin ng pagtuturo. Naalarma ang ilang mambabatas dito kaya gusto nilang ipatigil ang pagpapatupad nito. Mayroon pang intimacy and reproduction. Including sexual body. The word sexuality itself has such a big connotation and definition under UNESCO. And you keep on insisting on using that term. Giit ng kinatawan ng DepEd na dumalo sa pagdinig, nakabase sa reproductive health law ang pagpapatupad ng Department Order 31. At ang kahulugan daw ng CSE ay nakabase mula mismo sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, bagay na kinuwestiyon ni Congressman Abante. Bakit kinakailangan nating sundin ang Western ideology tungkol dito? If you're going to study, Mr. Chair, yung mga members ng UNESCO, yung mga yan, most of them are actually atheists. The definition of UNESCO was used in Department Order 31 and was in fact cited, but that it ends there, Your Honors. We are not implementing the UNESCO approach in itself, in its entirety, Your Honor. Pero giit ni Abante, unconstitutional o hindi naaayon sa saligang batas ang pagpapatupad ng DO 31. May I highly suggest that the DepEd finally rescind the Order number 31 because we will go to the Supreme Court to declare and ask the Supreme Court to declare this unconstitutional. Sino raw ba ang nag-utos na isama sa pagtuturo sa mga bata ito? Your Honors, I do not know also, but I undertake to discover and report to the committee as soon as possible, Your Honors. Nakaalarma raw na lumabas pa sa datos ng Philippine Statistics Authority na 10% lamang ng mga magulang ang nagtuturo sa kanilang anak tungkol sa sexuality education. Pero giit ni Abante, Pero hindi po dahilan yan para tanggalin natin sa mga magulang ang karapatan nila na turuan ng mga bata. Therefore, anong dapat gawin ng gobyerno? Turuan yung mga magulang, hindi yung mga bata. Muli naman daw pag-aaralan ng DepEd ang pagpapatupad ng programa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nako, paalala po sa ating mga kapatid, huwag po tayong basta-basta nagpapaturok ng pampaputi o pampaganda. Na-impeksyon kasi ang mata ng isang babaeng nagpapagluta drip. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa TikTok video nang hihingi ng panalangin sa agarang pagaling ang uploader na si Jelly Macha. Namamaga at nakapikit na para pang naparalisa ang kanang mata ng TikTok content creator. Impeksyon daw ito matapos magpaglutathione drip. Sa una pa lang,
naramdaman ko na hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. 3 beses na sinubukan ng nurse na maipasok ang suwero ng gluta sa kanya pero laging napuputukan ng ugat si Jelly. Kaya pinahinto na niya ito. Pumayag lang ulit na magpaturok si Jelly ng ibang nurse na ang gumawa. Pero pagkatapos ng session, iba na raw ang naramdaman ni Jelly. Sakit na ng ulo ko. Nagising ako ng 1:30 ng madaling araw. Wala na ako sa ER. Suka ko ng suka. Hanggang sa umabot na ngayon, 1 week na ngayon. Labis na nabahala ang Philippine Dermatological Society sa nangyari kay Jelly. It was a burden to the PDS kasi talagang we really care about the public. Ayaw namin pong magka-side effect. Ang intravenous glutathione ay para lang daw sa mga cancer patient na nagki-chemotherapy at mga taong may HIV at hindi pampabeauty. Bukod sa allergy, maaari ring mauwi sa anaphylactic shock ang pasyenteng matuturukan ng gluta lalo kung mali ang dosage. Yung anaphylactic shock po, ito po yung very sudden, mabilisan na grabe and matindi na allergy po. Pwede tayong ma-lose consciousness, tapos magsara po yung throat, hindi na makahinga. Delikado po, pwede pong mamatay yung tao. Wala rin daw sapat na patunay na talagang nakakaputi ang Glutadrip. Paalala pa ng mga derma, natural na nagpo-produce ng glutathione ang ating katawan. Puspusan din ang pagsawatan nila sa mga nagkalat na gluta sa merkado. Sa ngayon, bahagya ng nagagalaw ni Jelly ang kanyang mata. Nagpatingin na rin daw siya at pinayuhang kumonsulta sa ophthalmologist. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Oh, ito nagkalat ang ganito Ay, ha. nako. Ibig ko sabihin, ako kasi takot ako talaga sa anything tinuturo. Yes. Kaya siguro kahit na readily available para sa mga artistang kagaya namin yung gano'n, hindi ko magawa kasi takot ako. Dream mo nga yung mga anak ko, malala yung agwat. So, pero may mga kilala ako na talagang every week, no? Every 2 weeks nagaganito. Have you ever tried it? I tried it Hindi, before ako hindi pero pa. hindi gluta. Okay. Yung mga vitamin C, ganyan. Collagen, mga collagen. Pero ito sinasabi nga nila na hindi raw Hindi daw po to. Itong FDA mismong approved gluta. ang Hindi. Glutadrip Oo, bilang hindi. pampaputi. Yes. Oo. So, walang approval. Kasi ang alam ko, ang gluta talaga ay side effect ang pumuputi Yes, ka. oo, Hindi oo, talaga yun yung pinaka-function niya. Hindi. Side effect Oo. lang siya. Ito, Pero, kumakalat yun din daw online yung dating post ng influencer na may history pala daw siya Ayun na nga. ng Bell's palsy. Oo. So yun yung mahirap din kasi nung pinag-uusapan din namin kanina to dun sa dressing room. Baka may underlying condition Baka na may, siya, diba? oo. Kasi di ba, aalamin mo na yan, may allergies po ba kayo? May allergic reaction? Meron po ba kayong dating sakit? Kasi pwede... Pero kasi pwede rin na hindi pa nagmamanifest, hindi mo alam. At dahil hindi ka madalas magpa-check, hindi mo alam kung Hindi anong mo pwede rin mo alam. iwasan. Pwede din Oo. yun. Oo. Pero kasi may issue din sila na ilang beses daw pumutok yung ugat niya Oo, dun kasi sa IV. tinatry, hindi din alam. Diba? Oo. So Mali yun, yung isa way. pa rin yun sa mga dapat i-warning natin sa mga kapatid natin na huwag kayo basta-basta pupunta kung saan-saan na hindi naman legit na mga doktor. Uy, may mga or gumagawa mga nito sa ano ha, parang nag-home service. Oo, Mga doktor oo, kwak-kwak. isa pa yan. Oo, so always check Hindi the naman lahat. legitimacy, no? Kung mag-home service sila, make sure this is somebody you know, recommended ng friend mo, matagal mo nang kakilala. Kasi may mga tao din talaga who do not have brick and mortar clinics, no? Oo. They really do it, pupunta sa'yo, dadalhin sa'yo yung gamot. But again, at the end of the day, take recommendation from people you trust or check the legitimacy of the person and the clinic. At saka pag sinabi na hindi to FDA approve itong glutathione, IV glutathione na to, doon lang tayo sa pakatotoo tayo, napakarami nito dito sa Maynila, kung saan-saan iba't ibang clinic. Pero bakit hindi nasisiwata? Yun ang tanong dyan. Check muna natin, pati yung history natin, magkonsulta tayo ng mga doktor na tama bago tayo, syempre katawan din natin yan. Pati health kung hindi natin naman yan. kailangan magpaputi, di ba? Kailangan embrace natin. Uy, at saka yun, i-reminder ko lang din, kasi kung kunyari sa mga pucho-pucho ka lang na mga clinic-clinic na pupunta, yung mga needles, hindi mo alam kung bago yun. Makakuha ka pa ng sanitized. HIV, makakuha ka pa ng mga HEPA dyan, hindi mo rin alam. At saka sinasabi nila, yung paggamit daw nito, baka daw makakuha ka ng Steven Johnson syndrome. Yes. Yun yung mga yung skin rare serious disorder na magpapachi-pachi yung balat mo. Dahil isipin mo, ang goal mo magpaganda, tapos biglang... Dahil yan sa mga drip. Oo, yun ang sabi nila. Ingat po. Ito, talon tayo sa ibang balita. Nananawagan ng moratorium sa excise tax sa sigarilyo ang mga nagtanim ng tabako. Imbis kasi na mapigilan ang mga Pinoy na magyosi, abay, mas naging talamak ang smuggled na sigarilyo
Nasa front line po ng balitang yan, si Kari Gato. Hit-hit dito, hit-hit doon. Kahit nagmahal na ang presyo ng kada stick at kaha ng sigarilyo, hindi pa rin mapigilan ang bisyo ng marami nating kababayan. Ang problema, dumadami ang mga ilegal na sigarilyo sa merkado. Sa datos ng National Tobacco Administration o NTA, lumalabas na paunti ng paunti ang legal tobacco products na ibinibenta sa bansa sa nakalipas na 5 taon. Mula sa halos 74 billion noong 2019, 43 billion na cigarette sticks na lang ito nitong 2024. Mas marami na rin daw ang inaangkat na sigarilyo ng Pilipinas kesa sa ine-export. Hindi pa kasama sa mga bilang ang mga smuggled. There is a trade imbalance as to the volume of import and export. That is a challenge for the tobacco industry that we have to improve our export. Ang kaso, gustuhin man daw ng mga lokal na magsasaka ng tabako na palakasin ang produksyon sa bansa, malaking hamon naman ang tumataas na gastusin sa pagtatanim, gayon din ang kakulangan ng suporta mula sa gobyerno. Naaantala rin daw kasi ang paglalabas ng pondo para sa mga magsasaka mula sa kinokolektang excise tax sa tobacco products. The cost of production is becoming prohibitive. Very few farmers can sustain their production requirement, and there's a need for outside intervention. Giit naman ng Department of Agriculture, masyado na raw mataas ang excise tax na posibleng nagiging dahilan din ng pagdami ng illegal na tobacco products. Dahil din kasi sa mataas na buwis, umaabot na raw sa 160 pesos ang average na presyo ng sigarilyo habang mas mura ng kalahati ang smuggled. While excise taxes are designed to protect public health and generate government revenues, they may have inadvertently contributed to the growth of illicit trade, which undermines the legitimate tobacco industry and the welfare of our farmers. Kaya para sa isang tobacco grower, dapat magkaroon na ng moratorium sa excise tax sa sigarilyo. Lalo't mukhang hindi naman daw ito epektibo sa layuning bawasan ang konsumo ng mga Pinoy. We're not making the Filipino safer because they're still smoking. Except they're smoking cheaper and more harmful. Nakikipagtulungan naman na raw ang DA sa NTA sa paggawa ng isang price index para sa tobacco products. Kaugnay rin ito ng pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Giit ng DA dapat magkaroon ng isang whole-of-government approach. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Gator, News 5. Nagkukumahog ang Philippine Coast Guard na makontain ang oil spill sa San Isidro River sa San Pedro, Laguna. Tumagas ang langis sa ilog kasunod ng sunog sa isang warehouse itong weekend. Umabot daw sa 1,000 litro ng langis ang tumagas. Apektado tuloy ang 100 square meters ng ilog. Sa ngayon, naglagay na raw ng oil spill booms ang PCG sa ilog para mapigilan ang pagkalat nito. Matapos po ang ilang linggong delay, nagsimula na ulit ang pag-iimprinta ng mga balota para sa Bilang Pilipino 2025. Wala raw tulugan ang printing para maabot ng COMELEC ang April 14 deadline. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Muling sinimulan ang Take 2 ng pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Halos 2 linggo na nitong naantala matapos ipasama sa balota ang mga pangalan ng mga kandidatong nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Para mapabilis ang pag-iimprenta, pinagana ang 4 na makina mula sa National Printing Office at 2 printers ng Miru Systems. Pinaghatian ng Miru at NPO ang mga balotang ipiprint mula sa 18 rehiyon sa bansa na aabot sa 71 milyon. Dahil dito, nagkaroon ng partial termination sa kontrata ng COMELEC at Miru pagdating sa ballot printing. Yung kabuuan kasi ng mga balota ay iimprenta dapat po nila. At kung magkakagano baka po hindi natin masigurado yung matapos kaagad do sa ating sinet na deadline na April 14.
Kada araw, 1.5 million na balota ang target maimprenta. Wala na raw hinto ito, umaga hanggang gabi. Yan ay lalo't halos 30% rin ito ang may tuturing na defective ballots. Pagilino ng COMELEC, hindi naman talaga may iwasan ng mga naiimprentang depektibong balota. Katunayan, nung 2022 elections, umabot pa nga sa halos kalahating milyong balota ang sinira na lamang na ahensya dahil hindi na rin naman mapakinabangan matapos i-reject ng mga verifier at ng makina. Ang tanong ngayon, paano kung maglabas ulit ng temporary restraining order ang SC at may mapabilang pa sa national position? Mahihinto ba ulit ang pag-iimprenta? We will proceed as is and accordingly because masyado na po madami mga hindrances nung nakaraan. And therefore, hindi na po tatanggapin ng sambayan ng Pilipino. Ilang buwan pa bago ang mismong halalan, nanawagan na si COMELEC Chairman George Garcia sa mga botante na magdala na ng kodigo sa pagboto. Inilabas na rin sa COMELEC website ang ballot faces o itsura ng mga balota sa Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Itinanggi naman ng re-electionist na si Senator Amy Marcos ang alegasyong umabot sa 1 bilyong piso ang nagastos niya sa TV at radio ads para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa presidential sister, wala siyang ganung kalaking pera. Nag-ugat ang issue sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan nanguna si Senator Amy sa mga kandidato na malaki na umano ang nagastos, hindi pa man opisyal na nagsisimula ang kampanya. Ibinasa yan ng PCIJ sa datos sa mga survey ng Pulse Asia, Social Weather Stations, Nielsen, Ad Intel at parent company ng Facebook na Meta. Hindi totoo yan kung may ganyan klase akong pera. Binili ko na lang ng bigas at saka Nutriban para ihatag sa tanan. So I wish we could prove and show that in fact we don't spend that kind of money. Nagbigay-pugay naman po ang iba't ibang bituin sa ikalawang araw ng burol sa batikang aktres na si Miss Gloria Romero. Dumalaw si Star for All Seasons Vilma Santos, dumating din po sina Tirso Cruz III, Liza Lorena, Amy Perez at Barbie Forteza. Dumating din sina megastar Sharon Cuneta, Kiko Pangilinan, Senador Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado. Nandun din po ang direktor na si Direk Joey Reyes. Umaasa si Direk Joey na kikilalanin bilang national artist si Miss Gloria. She is indeed the queen of Philippine cinema because even until now, nobody can compare to Gloria Romero. Nobody can compare to her not only because of her talent, but because of her professionalism, but more so by her virtue of being an exemplary human being. I guess she's the queenest of them all. Pinapatanggal naman po nasa lahat ng online platforms ang teaser ng pelikula ni Daryl Yap kung saan nabanggit ang pangalan ni Vic Soto. Ang kampo ng direktor wala na raw balak umapela. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Pinabura ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang petisyon for writ of habeas data ng aktor at TV host na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Ibig sabihin niyan, kailangan nang i-down sa lahat ng online platform ang inireklamong teaser video tungkol kay Pepsi Paloma. Base sa 20-page desisyon ng korte, kailangang burahin ni Yap ang teaser video kung saan nabanggit ang pangalan ni Vic Soto. Nagpapasalamat naman ang misis ni Vic sa tagumpay na ito na aniya para sa kanilang pamilya at mga anak. Good news siya dahil hiniling talaga namin na ipatanggal ng korte yung teaser video at anumang sensitive personal information ni Mr. Vic Soto sa teaser video, promo materials at iba pang mga postings ni Mr. Daryl Yap. Nakasaad din sa nasabing resolusyon na pinapayagan pa rin si Yap na ipagpatuloy ang produksyon at pagpapalabas ng kanyang pelikula. Nagkaroon ng mediation ng korte, isang proseso kung saan susubukan ng tsansa ng areglo sa bawat kampo. Tinanggihan ni Bossing Vic ang anumang usapin ng settlement at binigyan niya kami ng instructions na ituloy ang kaso. Hindi siya willing to enter into any settlement. Nasa katotohanan ang panig niya.
Natanggap na raw ng kampo ni Yap ang desisyon ng korte at wala silang balak i-apila ito. Natanggap na po ni Direk Yap yung copy ng decision as soon as it came out. Sa kasalukuyan po ay meron kaming 5 days, no? Kasi 5 days pa muna bago maging final and executory yung decision. He believes that it is well written and it is fair. Itinanggi rin ni Yap sa korte na politically driven ang pelikula. Ngayong linggo naman, inaasahan ang tugon ng kampo ni Yap kaugnay ng 19 counts of cyber libel na inihain ni Vic Soto. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ikinuwento naman po ni Mikey Morada, asawa ng aktres na si Alex Gonzaga, ang ikatlong miscarriage nila. Nangyari raw yan during the holiday season. Sa vlog ng kanyang sister-in-law na si Tony Gonzaga, ikinuwento ni Mikey na ginawa na raw nila ang lahat para ma-save ang ikatlong pagbubuntis ni Alex. Malungkot man, maniniwala naman sina Mikey at Alex na sa tamang panahon ay bibiyayaan din sila ng anak. Kumbaga, huwag na tayong expect. Nasa sa kanya pa rin eh. Kaya sabi ko, ang next prayer natin, dapat let's surrender it. Pampaswerteng handa for Chinese New Year. Isama na natin sa listahan ng tikoy at hopya. Magkano naman kaya ang bentahan niyan? Dumayo po ng Poland Hopya ang ating Nyora Mami Chiki para dyan. Mami, kumusta po ang presyohan dyan? Yes, good morning kapatid. Eto, countdown na tayo to Chinese New Year. Ilang oras na lang, eto na. Kaya anong ginagawa ko? Naghahanap ako ng swerte. I'm trying to court my luck. O ako ba magdadala ng swerte? Yan ang susubukong kong gawin dito. Sa Poland, nandito mismo ako sa main store ng inyong paboritong Hopya. Poland is our host today dito sa ating segment. At kasama ko si Abigail and Jeff Tin, na ating mga kaibigan nandito sa Good Morning Kapatid. Kung hey Patsoy? Kung hey Patsoy. Eto na, konti na lang. O yan, tayo ay aakit ng swerte. At syempre, may kinalaman ng hopya dyan. Hopya is a staple pagdating sa Chinese New Year or any big festival ng Chinese of course. Community. Dahil sa round shape, because it symbolizes money. So that's why the tikoy is also that shape, right? And then the sweetness that it brings to your life. So all of these things, lalo na ngayong gabi, if you're gonna do the good luck alay, that's what we call it, you have to have prepared food items that symbolizes wealth, happiness, ano pa ba? Health, of course, health. Lagi, So, always. all these things, when you bring them together on your dinner table, so yung hopya, yung tikoy, and all the other things. Yung mga bilog-bilog Prutas. na fruit. Yes. Rice. Kasama lahat yan. Yes. For abundance. Alam nyo, nandito yung lahat sa Poland. Hindi lang Yes, pala yung kanilang actually. hopya. Yeah. Pero bago yan, gusto nating daanan din yung mga presyuhan. Siyempre, yung mga nagbabudget dyan, may time pa kayo mag-shopping. At hindi naman tumataas yung presyo on the day of or the eve of Chinese New Year. So, ang hopya, of course, all kinds of hopya from the basic, yung inyong favorite flavors, black mongo, ube, ube langka, ube queso, durian, hapon, and pandan. Nasa 65 pesos for a, eto ba, is this one? Eto for a roll. So, kahit yung flavored, 65 pesos siya. Alright. And then, merong 5 pesos more for the baboy and custard flavor. 4 pieces pa rin inside at 70 pesos. And after that, ano pa? Lahat ng iba-iba pa yan pa. We have the newest of all the hopya. Ito pa, choco fudge, cafe latte, all of these. Hindi nyo aakalain na meron na pala mga ganyang flavor ng hopya. Nasa 70 pesos. Strawberry cheesecake, 85 pesos for 6 pieces. And ang mga small, itong mga tikoy naman. Small tikoy. Oh, yan, Ito, bilog. this one. Sabi sa inyo, lahat meron sila dito. Yan, So this one is a small one, so it comes with a lot of flavors actually. Pero same price lang. Same Kahit price. anong flavor, 150 lang siya. 600 grams. Kasi meron mga gusto plain lang. Yes, Yung mga actually. OG di ba? Pero pag alay, if you wanna do alay later, right? Choose the one with the red box. That's why the white sugar is the go-to for this. Because we want to populate
our home with red, gold, ganyan mga kulay natin. Red talaga dapat. Kaya even the hopya, we go with the munggo, the chocolate, because it comes in red, it's happy. Yon. Uy, ano to? Koi fish. Yan, sa Koi fish, swerte yan. Okay lang. Yes. Pero ito, nakakain ng koi fish to. Yes, you can Okay. eat it. Kami personally, actually, nilalagay ko lang siya sa may shelf namin. Kumaga, I We wanted use it as a the lock whole magnet. Sa whole year. Parang ganun, tinatry ko siyang paamagin kung parang ito. Hindi nga talaga. Kung makakain ko, may Huwag mo ama. Pagka din-decide nyo na paswerte niya, hindi na pwede kainin. Yes. Dalawa bilhin nyo, isa kainin nyo, isa i-display. Ako nung paniniwala ko kasi, it attaches yung mga bad luck. Parang totoo yung paniwala mo kasi parang ang swerte ninyo eh. Ang ganda ng, di ba yung Pero, 320 for the tikoy fish. Eh, meron din kayo ng mga gold bars. Ang mga gold bar na Ito yan. yun, mga Asa mini na ba yan? Ang tikoy, tas mini gold bar lucky is right gold there, yan. bar. Ito yung So this one may has mas mini pa. Yes, this is mini. This is the gold bar. Ah, okay. Edible po. Nakakain Yes, ko yung gold pineapple bar. flavored siya. This one is regular white sugar. So, para siyang tikoy pa rin. Tikoy pa rin siya. So, 120 pesos din ito. You know, I'm wondering, para sa ating mga mamimili, no, paano yun napapanatiling stable yung mga presyo ninyo? So most likely naman, syempre, of course, alam mo this time around, nagtaas yung asukal, nagtaas yung konting labor. But as volume tayo eh. So we have to at least preserve the quality as much as it can absorb the price and yung kaya namin i-absorb, kukunin namin. We want it to be accessible to all the masses. Kailangan talaga, we're establishing our brand as the go-to, for every Chinese New Year, for all year round. So, as much as we can, we don't want to increase our price. Siyempre, kailangan affordable siya. Oo. Kasi iniisip ko nung panahon ni Mrs. Po, your great-grandma? Grandma niya pa na lang. siya talaga ang nag-start itong Poland. Yes. Magkano ba yung tikoy? No? Naalala ko kasi nung bata ko, siguro may mga 40 pesos. Ako nabutan ko 10 pesos ang yung isang ganon. O, di ba? Kopya. Etong maganda. Marami kayong mga naisip na gagawin para lalo pang mapamahal sa atin ang mga produkto ng Poland. Mamaya, tuturuan nyo kami actually kung paano gumawa ng hopya, which is something that is available also to the public, na pwede kayo mag-workshop. Yan po ang gagawin namin sa pagbabalik natin dito sa Poland. So, for now, back to studio. Yan, naabangan namin yan. Maraming salamat, Mami Chiki. Eto naman po, sakto sa Chinese New Year celebration at para sa mga mahilig sa mainit at malinamnam na sabaw. Chinese hot pot. Sarap talaga naman. Yan po ang dinayo this morning ni Maui sa Malate. Hi, Mau! Isang masarap na umaga na naman sa'yo. Perfect yan sa Chinese New Year, ha? Good morning, Mama Debs! Tama-tama ka, isang masarap na umaga na naman. At sabi nga tulad nga na sinabi ni Mami Chiki, malapit na po ang Chinese New Year. Konting oras na lang hinihintay natin. At saktong-sakto, nandito tayo ngayong umaga sa CNK 1989 Chinese Hot Pot dito po. Ulit sa Malate, Manila. At ito na nga, gusto kong pag-usapan kung paano nga ba kumain ng hot pot, ano? So, tawagin po natin si Miss Jean, ang owner dito po sa Chinese hot pot. Ayan, come on, Miss Jean. Hello po. Miss Jean Jordan. Yes, good morning morning. Okay, Miss Jean, ako kasi, para sa akin, pag sinabing hot pot, lalo na nung umpisa, medyo parang na-intimidate ako kasi hindi ko alam paano nga ba kumain ng Chinese hot pot. Kwentuhan nyo kami, ano po yung Chinese hot pot? Yung Chinese hot pot, ano kasi talaga siya, steamboat, soup talaga siya na merong kakaibang timpla. Tapos, dun lalagay natin yung mga, yung mga veggies and mga parang ingredients. Yeah, lahat ng kumbaga. ingredients, na mga meat slices, tapos mga veggies, tsaka mga balls. Wow, okay. Kwentuhan nyo kami konti tungkol dito sa CNK 1989 Chinese Hot Pot. Bakit po ito yung naging name at kailan kayo nag-start? Actually, yung CNK, before, Chinese and Korean talaga. Ang gusto talaga namin dapat is samgyeopsal na may hot na shabu-shabu. Okay. Kaso, parang naisip namin, mas healthy yung hot pot. So, nag-stick kami sa hot pot.
mas healthy, no? Tsaka may mga kapatid dati, mahilig din talaga sa sabaw. Yun. Okay. talaga. Sige, Miss Jean, turuan nyo kami. Paano po ba? Kasi gagawa tayo ng sarili nating sabaw ngayong umaga. Paano po tayo magsisimula? Mamimili lang po tayo ng soup natin, pero before that, kukuha na tayo dito kung ano yung gusto nyong ilagay natin. Ilalagay natin doon. Apo. Okay, dito po. Ayan. Okay, so dito po, anong klase ingredients ang nasa harap natin at pwede nating pagpilian? Lahat po po tayo yan dito. Kung anong gulay po yung gusto nyo. Gulay, ilagay, okay. Pwede naman yung, yan po. Okay, Ayan. so ito meron tayong, ano tawag dito? Pechay. Pechay. Bakay. Okay. Spinach. Oh, yan. very Yan healthy. po. Chinese Maraming klase. cabbage. Ay, gusto ko to. Meron Ito din tayong masarap. corn. Ayan. Ayan. Tapos And may then mga corn. noodles din po. Uy, masarap Ayan. yung Kung corn. ano po yung gusto nyong ilagay. Okay, noodles. Gusto ko yung parang glass noodles. Ito yon. Apo. Okay, ayan. Isa muna corn. ilagay ko. Ayan. And then, okay. Gusto ko na doon banda naman. Dito naman yung Ito, mga dito tayo sa masarap na part. Yung mga meat and mga, ano tawag dito? Mga beef balls Beef po. balls. So, Squid ito po balls. ay? Ayan, beef balls po. Ito? Squid balls. Okay. Meatballs. Meatballs. Fish balls. Fish ball. Ayan. Okay, ito gusto ko squid ball, masarap. Tapos, gusto ko rin ng beef balls. Ito Para pampalasa ito, no? Baka gusto niya, ito pong itry yung seafood crystal ball. Yan po talaga yung bestseller. Oh, okay, ito po. Yan po, Ano masarap ulit? siya talaga. Seafood? Seafood crystal ball. Crystal ball. Okay. Nasa ito lobster balls. Apo. Ay, ito masarap ito, Masarap mga din yan. kapatid. Naku, Tapos kung excited na mahilig ako. din kayo sa mga mushroom. Ay, mahilig ako dyan. I love, itong ano. Ito, gusto ko to. Anong tawag dito, ma'am? Golden mushroom. Golden mushroom. Okay, yan muna. I'm sure, ay, ito, crab stick. Wait, hindi ko pinalampas yung crab stick. Ang sarap. Okay, mga kapatid, dito naman tayo. Ayan. Itatry naman, ilagay na natin sa soup, no? Okay. Ayan, Let's go. Miss G, turuan niyo po ako paano po. Bali, ano nyo lang po siya. I-dip nyo lang siya. Dip siya. Okay, and ilan yung soup base natin? Meron po tayong mushroom at saka satay. Satay, ay gusto ko yung satay. Dito ako sa satay. At meron tayong mga meat. Apo. Okay, sige, mamaya ilalagay din natin yan. At gusto ko pag-usapan din yung mga meat nyo, Miss Jean, ha? Oh my gosh. Rose, ilang minutes to bago kumulo? Mga ano lang naman po. Mabilis lang siya yung mga 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes Depende. na ko. Okay, saktong-sakto mga kapatid. Pagbalik natin, titikman na natin ang ating inilagay sa kanilang hot pot. Excited na ako, gutom na ako. Saktong-sakto, kaya wag po kayo aalis, Miss Jean. Maraming salamat. Mamaya tikiman tayo mga kapatid. But for now, back to the studio muna. Maui, ako talaga, konting-konti na lang ha. Ako wala na eh. Sabi ko sa'yo, ako talagang, hindi kasi nakita mo ba maglagay ng pagkain si Maui? Halos di mo na makita yung plato. Maui, thank you. Sana naman umabot yan dito, Mama. Asa ka pa. Hanggang mata lang yung busog Tignan mo! Oh, pinapakita pa. Teka, may Paborito tight ko shot yan, pa ha? Maui. Ayan, no? Sarap. Sarap. Thank you, Ma! Nagutom tuloy ako. Oo, gusto ko yung mga ganyan, mga shabu-shabu, hot-pot. Oo nga, di tayo sina. Wala. Okay, sa aming pagbabalik. Bulkang Kanlaon, 8 beses daw nagbuga ng abo kahapon. Department of Agriculture inaalam kung may nangyayaring profiteering sa gitna ng pagsipa ng presyo ng baboy. Yan at iba pang mga mainit na balita ihatid sa atin ni Ninong Ted Falon at DJ Chacha. At sa luto na po, just in time for Chinese New Year, gagawa naman tayo ng malinamnam na muachi. Wow! Parang ano yun, no? Parang tawag sa jowa. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo at... Good morning, kapatid! Alright, magbabalik po ang... Good morning, kapatid! Another day, another easy recipe. At dahil Chinese New Year na nga po bukas, tuturuan ko kayo ng isang dessert idea. Gagawa po tayo ng muachi. Mua. Di ba yung sinasabi nila sa ano? Chichi. Mua. Chichi. Mama, chichi. Cute nyo, ha? Ang mga sangkap today, Oh. roasted peanuts. Ito. Oh, okay. 2 teaspoons castor sugar, asin, 3/4 cup ng glutinous rice flour, 1 teaspoon sesame oil, at 1 cup ng tubig. Meron din po tayong, ayan, ito. Ano yung castor sugar? Castor sugar. Medyo mas ano lang siya. Makita mo, Mama, iba yung ano niya. Medyo iba yung
granules niya. Oo. Paghahalu-haluin lamang po natin ang ating glutinous rice flour. Ito po yan. Okay. Yan yung hinahalos, yung mga bilo-bilo, di ba? Glutinous. Opo, yan Ano yan to? po. Ayan na po yung natin mamaya. Ano natin yan? Finished product natin yan. Kasi nakikita nyo po, wala tayong air fryer dito. Ngayon wala tayong pan kasi microwave lamang po ito. Pero kasi yung microwave natin na isa pa dito, mainit, mapapaso ako. Okay. Ito yung medyo malamig na. Okay, Mamaya, okay. Later yan. So, ito naman po ay glutinous rice flour. Meron tayong asukal. Huwag nating lahat yan kasi kailangan natin ng pang-cover later. I'll show you. And then, haluin ko lang po muna. Never ko pala kita natanong, ilang taong ka nang nagkukusina, nagluluto? Kasi nung bata kami, di ba may leukemia yung kapatid ko? So dahil may leukemia yung kapatid ko, at the age of 9 ako, 5 siya, marunong na ako sa kusina kasi panganay ako. So yung nanay ko, busy siya sa kapatid ko. So ako yung nagluluto. So alam mo, natuto lang ako magluto kasi nakasunog na ako ng mga kawali. Nangyari na sa akin yun. Kumbaga, ang dami Siguro mo na dadaan ka pinagdaanan. naman talaga sa ganun, hindi naman kaagad pag Magaling nagsubo ka, magaling At ka doon na mo yung kaagad. matututunan actually. Doon mo matututunan na paano magluto kapag medyo naghahamali ka. Iwasan mo lang kasi dapat di ka makasunog ng bahay. Walang talaga yung nagturo sa'yo. Nanay ko, si mama, baka na Si mama mo, parang ikaw din ba magturo? Kasi nga, di ba ikaw napaka-pasensyo? hindi. Hindi. Alam mo, It's a different stuff. alam mo bakit ko naitanong? Hindi kasi yung tatay ko, nung tinuturuan ako magmaneho, as in yung paa niya nasa, nasa kisame na ng kotse. Kasi talagang, anak, yung kanan, talagang nakakapanik magturo. So ako, pag nagtuturo ako, Tapos. so ako, yun nga, kasi nga, kaya tinatanong ko paano ako magturo. Kasi Hindi pasensyosa yung mama ko. Ano siya, ibibigay mo sa kanya. Kasi nung time na yun, medyo stress siya talaga dahil may sakit yung kapatid ko eh. So, medyo tiger mom yung nanay ko. Nakakita ka na ng tigre? Mama mo. Hello? Hi, kaway nga po pala sa lahat ng mga mamang tigre dyan. Alam mo ba? Oh, di ba? Nanay ko. Ako, yung mama ko, si Mother Earth, ako tititigan Mother lang. Mother Earth, tawag namin sa kanya. Titigan lang kami ng ganyan. Makuha ka sa tingin? Nanginginig na yung tuhod ko eh. Okay, wait. So, itong mixture na ito, ang gagawin lang ito ay ima-microwave natin ito, ang mixture na ito ng 3 minutes. 3 to 5 minutes. Pero, napag-alaman ko sa ating mga bubwit, mga anghel natin today, na nung trinay natin 3 to 5 minutes, kulang pa. So, 5 to 6 minutes. Okay. Oo. Depende rin siguro po sa bago ng microwave nyo. Kasi sa totoo, pag medyo matagal na yung microwave, hindi na ganun kainit yung loob. So, ang importante po na dapat nyong malaman ay ganito dapat ang itsura. Okay? Yun ang pinakakailangan nyo lang pong matandaan. Malagkit. Dapat ganito po ang itsura. Direct, ito po. Yan. Ganyan kalagkit dapat. Okay? So, dapat pagka microwave nyo, kung ano man ang heat ng microwave ninyo or kung ilang minutes, dapat po ganito ang consistency. Eto po, ang gagawin lang natin dyan ay, kasi ito, mainit na mainit po to. Pag binilot ko to, paso po ang kamay ko. So, ito po ang, wow, napaka-effective natin today. Galing, Diba? Iba yung mga angels ko today. Tada! Kunin natin ang ating mani. Konting asin po at asukal. Ang gagawin lamang po natin yan, lagyan natin yung asin, ihalo ko na ng konti sa asukal, ha? Okay. Ha? Okay. Tapos, ganunin ko na. Ayan. So, ito po yung pag-isa, ganito siya. Okay. Oo. Bibilugin. Yes, bibilugin lang natin. Yan. Ay, dumikit na tuloy siya. Okay. Ganito. Tapos po, iikot lamang po natin yan. Ako kasi, I would do the sugar first kasi mahilig ako sa matamis. Pero since may mga diabetes ang mga tao dito, dito muna tayo sa mani. Peanut muna tayo. Yes. So, dito muna tayo sa peanuts. And then, just coat it very, very nicely. Ang sabi natin ay roasted peanuts, but I would think na kung meron kayong mani, kahit ano pa yan, kasoy or ano, just make sure that you crush it, no? Okay, after that, ganyan po ang magiging itsura niyan. Direct, ganito po. Yan. Pwede na po natin yan idaw-daw sa atin din pong asukal.
bakit maganda na mayroon tayo nito sa Chinese New Year? In the same way that we believe na ang mga kakanin sa New Year natin ay nagbibigay ng malakit ng swerte. And also, nagbibigay ng malagkit na relationships with your family members and loved ones. Ito daw yun. So, ganito pong itsura niyan. Actually, tapos na to. Pero, dahil magbabalitaan tayo mamaya, hindi pa natin to kakainin. Ang gagawin lang natin dyan, mga kapatid, ay tititigan natin. Tatakam tayo. Titignan natin, tapos iisipin natin kung gaano kagaling Edison, ang pagkakagawa natin today. Ayan. Si Edison So, pati si Papa Heck, kakalaya lang. Parang mochi-mochi yung peg niya. Oo, parang mochi nga, you're right. Mochi. Kaya siguro, mochi. Kasi parang mochi. Diba? Ayan o, ang ganda. So if ever, if we want a little smaller or bigger than that, pwede. Could Bahala be. na tayo. Could no? be. Oo. Ako lang kasi, I kinda like medyo malaki na ganito because then makikita mo pa yung glutinous rice sa loob pag kinain mo. So, hati-hati na tayong tatlo dyan. Ay, hindi. Meron na tayo mainit pa lang. Pinapalamig lang natin yung mainit. Alam mo ba, meron na nga tayong finished product dyan at today feeling ko aabot kina Manong Ted ito. Yan ang mabuti. Ang importante doon. Okay, wait. Mapaabot ang blessings. I'll ask you guys. Pag Chinese New Year, ano yung mga tradition na talagang ginagawa ninyo? Wala naman, kasi ako have friends na Chinese. They give me tikoy. Tikoy. Like yesterday, naka-receive na ako ng mga iba't ibang tikoy. So, kumain na kami kaagad ng Ay, tikoy. sarap. ng tikoy. What kind So, of put it- tikoy do you like? Kahit ano. Ako yung Basta ako original na lagi may itlog. kong may Lalagyan itlog. ng itlog, oo. Pero yung iba, like sila Diego, ayaw nila ng may itlog. Talaga? So, sa bahay namin, pag magluluto, merong part na merong itlog, may part na hindi. Kagabi, yung mga nasa big story, tatlo yun, lahat yun kasi Chinese eh. Si Gretchen Ho, Humingi ka ba si ng Regina tikoy? Lay, si Sean Yao. Sabi ko, pahing nga tikoy. Sabi, tikoy, o sige, ampaw dapat hiningi mo. Apo nga, ampaw nga Dapat pala. ampaw. Siguro, magandang idea yan sa wedding mo. Pwede. Ano, yung mga, doon sa mga upuan nila, may mga ampaw na. Yung sa'yo, abangan mo, asahan mo. Malaking ampaw yun. Ampaw. Alam mo yung ampaw na kinakain? Ay, masarap yun Masarap Yung yun, nabibili, masarap yun. yung Masarap nabibili yun, sa oo. Pangasinan, Pangasinan masarap sa yun. Pagsanghan. Sa Pagsanghan, Okay. masarap yun. Bago yan, Yes, bago natin masarap tikman yun. ang ating mochi, ay balitaan muna tayo kasama ang ating paboritong gwapong Yun! Martin and beautiful DJ Chacha. Kay Andres Happy at kay Tuesday. Ma'am Angela. Sige, so ano ang ating niluluto dyan na nakita ko para butchi-butchi ba yan? Yes, parang ganun po, Manong. Pero ito po ay tinatawag nilang mochi. Mochi. Pag sinabi niyo po ito, kailangan pakis. Oh, Mochi. Mochi. May ganun, ha? Mochi. Parang sige. Mochi, para sa Sige. mochi. Total naman, hindi kami makakatikim yan. Tingnan lang namin. Hindi, Diba, makakatikim, Manong? Ayan, nagtatampo na tuloy. Nakakasay na. Sisiguraduhin namin. Oh. Makakatikim. Pero yung version na abot sa'yo, Manong, yung binili na namin sa Binondo. Yung kahapon, hindi Yung namin handa. natikman. Ay, ano ba yung Ano ba yung kahapon? Ay, yung tofu. Yung tofu na Wala binabalot sila mo. kahapon. Hindi, okay lang naman. Naintindihan naman namin. Manong, Ganun talaga. Kasi ikaw Minsan presentable meron, ka eh. minsan wala. Ganun Okay. talaga ang Kasi buhay. wala naman kaming issue doon. Wala na Okay kami lang masabi naman dito, sa amin. Ninong. Wala na, nanahimik kaming tatlo. Sige. Bukas ba magluluto ka ng tikoy? Meron ka ba mga variations ng tikoy, Ma'am Yun nga. Dimpy? Sa Webes daw po. Thursday po, Sa ang Webes. tikoy, Oh. Manong Ted. Bakit Bukas ka- po, dumpling. Dumpling bukas. Okay. Sige, sa tikoy kaya, abangan natin kung sakasakali. Opo, Manong. So, Thursday po yun. Bandang Monday po makakarating Sa inyo. Na-traffic na. Okay. Okay. Salamat na marami. Sigurado ako, inaabangan nyo rin ngayon ang ating mga tampok na balita dyan po sa ating mga kapatid sa Good Morning, Kapatid. Maraming salamat. Eto na tayo sa ating balitahan, mga kapatid. Thank you po kay Ma'am Dimpy, kay Inaanak Andres, at kay Ma'am Kay Teacher Angela. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH at sa TV5. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki
at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Magandang umaga po. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. Umarangkada po ulit ang printing ng mga balotang gagamitin sa paparating na 2025 midterm elections. Para mapabilis po ang pag-iimprenta ay pinagana ang 4 na makina mula sa National Printing Office at 2 printers po naman mula sa Miro System. Pinaghati-hatian ng Mirot ng NPO ang mga balotang gagawin mula po sa 18 rehiyon sa bansa na aabot sa 71 milyon. Magdamagan po ang printing dahil nga 1.5 milyon na mga balota ang target na maimprenta kada araw. Target po na makompleto ang pag-iimprenta sa lahat ng balota pagsapit ng Abril 14. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang isang dating undocumented Filipino sa Amerika na pinili na lamang magsimula ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Disyembre nga nang umuwi sa Pilipinas si Carlo matapos ang 13 taon ng pagiging TNT sa Amerika. Kada linggo, kumikita si Carlo ng $1,000 o katumbas ng higit 50,000 pesos. Pero pinili pa rin niyang umuwi dahil sa takot ng ma-deport. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isa lang si Carlo sa higit 300,000 undocumented Filipino sa ibang bansa na handa nilang matulungan. Handa raw ang DFA na magbigay ng abogado para matulungang maging legal ang paninirahan nila sa Amerika. Sinabi yan ng DFA matapos ngang ipa-deport ng Amerika ang 24 na Pilipino na sangkot sa iba't ibang kaso doon. Samantala po naman na alarma daw po ang ilang mga mambabatas matapos pong malaman na parte pala ng comprehensive sex education ang mga nasa kinder. Sa hearing po ng House Committee on Basic Education and Culture kahapon, napag-alaman pong pati ang mga nasa kindergarten ay sakop na rin po ng pagtuturo. Gate naman ng DepEd, nakabase nga sa reproductive health law ang pagpapatupad ng sex education sa mga bata. Ito daw ay alinsunod rin sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Bagay na kine-question din ng mga mambabatas dahil hindi raw po dapat tayo bumabase sa ideolohiya ng ibang bansa. Muli po naman daw pag-aaralan ng DepEd ang pagpapatupad ng naturang programa. Nabisto naman sa pagdinig ng Senado ang kakulangan sa mga sertipikadong mekaniko na tumitingin sa mga pampasaherong bus. Sa pagdinig nga po sa Senado, sa mga isinusulong na Transport Safety Board at Magna Carta for Commuters, hinimay ang mga posibleng ugat ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga pampublikong bus sa mga nagdaang taon. Isa sa mga lumutang na problema, ang hindi sapat na sertipikadong mga mekaniko na tumitingin at nagmementena sa mga bus. Dahil po dyan, iminungkahi ni Senator Tulfo na dapat magpa-certify muna sa TESDA ang lahat ng mekaniko na titingin sa mga bus. Gusto niya ring ipasuspinde ang motor vehicle inspection sa mga pribadong sasakyan para iprioridad daw sa inspeksyon ang mga truck at bus. Pero ang git ng grupong Alt Mobility, hindi pwedeng baliwalain ang mga pribadong sasakyan. Dahil higit kalahating milyon ng mga aksidente sa Metro Manila mula 2017 hanggang taong 2022 ay dahil sa mga private vehicle. Samantala po, binigyan po naman ng executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sakop po ng pardon ang lahat ng kasong administratibo laban sa dating mayor. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ginawaran po ng pardon ng Pangulo si Mabilog dahil sa naipaliwanag naman niya kung bakit hindi niya nasagot ang mga aligasyon sa kanya nang alisin siya sa pwesto ng ombudsman noong 2017. Matapos hatulang guilty sa kasong merong kaugnayan sa paglobo ng kanyang yaman noong pong 2012 hanggang 2013. Matatandaan pong biglang umalis patungo ng Amerika noon si Mabilog dahil nga sa pangamba sa kanyang buhay nang idawit siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na droga. Ngayon po'y nabigyan na siya ng pardon. Kinumpirma ng palasyo na maaari na ulit daw tumakbo sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan si Mabilog. Nanindigan naman si House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo na legal at valid ang isinabatas na 2025 national budget. Kasunod po yan ang tila pag-iwas kamakailan ni Kimbo nang tanungin siya ng media tungkol sa mga umano'y blankong items sa bicameral committee report. Kahapon ang tanungin siya ulit ng News 5 kung totoo ba na may mga blanko sa BICAM report ng budget. Ito po ang kanyang naging kasagutan. We do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any
typographical errors or any adjustments. Yan nga po ang tinig ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo. Kasabay naman niya, iginit din ni Kimbo na lahat ng binago ng technical staff ay napagdesisyonan ng mga miyembro ng BICAM. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. Yan po muli ang tinig ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo. It's a new term for the day, huh? It's calculator activity. Samantala po naman sa oras na 6:44 in the morning. Ito nga po ang ating pong paulit-ulit na panawagan sa mga panahong ito, baby girl, para tayo makatulong po, ha? Na mabawas-bawasan, kundi nga po'y masawata ang mga naloloko at mga manloloko. Magdoble ingat po dahil advance na nga ang mga scammers ngayon. Sila po'y gumagamit na ng kung tawagin ay IMSI catcher, yung IMSI catcher na para bagang fake cell towers para kumonek sa ating mga telepono. Gamit po yan, nagsisend sila ng text na may link na kunwari galing po sa mga lehitimong institutions kagaya ng GCash. Kapag nakatanggap po kayo ng message with a link, SMS o text spoofing scam po yan. Tandaan po ninyo ha, ang GCash mismo will never send links. Kahit na po GCash, yung G at cash, na mga letra ang lumabas sa inyong mga text. Mga kapatid ha, huwag niyo pong ikiklik yan dahil fake po iyan. Spoofing po ang tawag dyan. Tama, galing po ang text na iyan sa scammers na gumagamit po ng mga illegal cell site Always para ma-hijack ang remember. SMS. Always remember, GCash will never send links. At ang GCash po ay supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alright mga kapatid, sandali po lamang, meron po tayong mga importanteng mga paalaala. Abangan po ang ilang pang mga importanteng balita agad-agad sa aming pagbabalik. True FM. Good morning sa inyo ha. Ang importante laging kondisyon ng ating auto kasi pag ikay pumalya at masiraan sa kalye, towing ang aabutin mo. Multa yan malaki. Oo, obstruction of justice, obstruction ka sa kalsada. Pero eto, baka naman sabihin ka na rin ng ganyan ka na ba? Ha? Obstructed ka na ba? Bigo ka na naman ba lalaki? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, di ba? Masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa, bravo! Ka talaga! Yun John Fernandez, ang bravi mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, South and other leading drugstores nationwide. Mahalagang palala, ang Bravo'y hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganda umaga rin kay George Blaylock at kay Danny Isla. Puntahan po natin mga kapatid ang mga balita sa lalawigan. Patay ang umano'y miyembro ng Dola Islamia Monte Group matapos makaengkwentro ng militar sa Piagapo, Lanao del Sur nitong linggo. Ayon po sa Western Mindanao Command, 2 beses nilang nakasagupa ang grupo sa Barangay Kalangan. Tumagal ng tig-15 minuto ang engkwentro kung saan napatay nga ang isang miyembro ng grupo. Nakuha ng militar sa lugar ang 2 rifle, mga bala, granada at improvised explosive device. Wala namang napaulat na sugatan o nasawi sa panig ng militar. Nanawagan naman ng West Mencom sa mga natitirang miyembro ng Dola Islamia Monte Group na sumuko na. May mga programa raw ang pamahalaan upang tanggapin sila sa lipunan. Samantala po, 8 namang ulit na nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kahapon.
Ayon po sa PHIVOLCS, tumagal ng halos 1 oras ang pagbuga ng bulkan ng Abo. Umabot yan ng taas na hanggang 400 metro. Naapektuhan po ng ashfall ang La Carlota City at bayan po ng La Castellana sa Negros Occidental. Nakapagtala rin po ng 30 pagyanig. Natili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan kung saan pinangambahan po ang pagputok nito anumang oras. Minasaker ng padre de pamilya ang kanyang mag-iina sa Naga City, Cebu. Ginilitan ng suspect ang mga biktima ng madatnan sa loob ng kanilang bahay. Kabilang sa nasawi ang misis ng suspect at kanilang 2 anak na nasa edad 2 at 11. Sinubukan pa raw ng suspect na patayin ang kanyang manugang pero napatakbo ito. Kaya tumakas na lamang ang suspect. Samantala, tinutugis na siya ng mga pulis hanggang sa nabaril. Nagpapagaling na sa ospital ang suspect. Inaalam pa rin ang motibo sa krimen pero noong dati raw ay nananakit na ang suspect at lulong din sa ipinagbabawal na gamot. Inabandona po naman ang bagong silang na sanggol sa likod po ng isang bahay sa lungsod ng Davao. Walang saplot at nakakabit pa ang umbilical cord ng babaeng sanggol nang makita ng mga otoridad. Pinangalanan nila si Baby Amira. Agad din pong pinatingin ang naturang sanggol sa ospital at nasa maayos po naman daw ang kondisyon ngayon. Hinahanap po ng Davao City Police ang mga magulang ng bata at kung sino ang nag-abandona ng sanggol. Nasa pangangalaga ngayon ng DSWD si Baby Amira. Arestado naman ang isang lalaki sa bypass operation sa Aurora. Kinilala po ang suspect na si Bonifacio Balanon alias Boni. Nakumpiska sa kanya 3 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Aminado ang suspect na nagtutulak ito ng droga pero nagawa lamang daw niya ito dahil sa matinding pangangailangan. Alas 6:53 po ang ating oras ngayon. At sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, ayun po, epektibo ang sinasabi nga pong pakonsuelong rollback sa halaga po ng petroleum products. Simula po ngayong umaga ay mas mura po ng 80 sentimos per liter ang gasolina. Nabawasan po naman ng, sandali lang, baka malugi kayo nito ha? Nakakahiya naman sa inyo. Nabawasan po ng 20 sentimos per liter ang diesel. Ha? 20 cents? Oo, at 50 raw po yung gas. Nauna pong sinabi ng Energy Department na nagmura na ang pandaigdigang halaga po dahil nga sa muling pagbubukas po ng refineries sa Amerika. Pati rin daw ho yung pagpapataw ni US President Donald Trump ng karagdagang taripa sa iba't ibang mga bansa. Inaalam na ng Agriculture Department kung may nangyayari bang profiteering sa bentahan po ng karning baboy. Sa ngayon kasi, sumampa na sa 400 piso kada kilo ang presyo ng kasim sa ilalim o sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Nagsasagawa na raw ang DA ng komputasyon sa value chain ng baboy gaya ng ginawa sa ahensya o ng ahensya sa bigas. Kailangan daw kasi nilang matukoy kung saan nanggagaling ang pagsipa ng presyo. Unang sinabi ng DA na tumaas nga ang presyo ng baboy nitong mga nakaraang linggo dahil sa African Swine Fever at taas ng demand ng holiday season. Tinatayang bababa naman ang presyo pagdating ng buwan ng Pebrero. Sa ilang pang mga tampok na balitang pang-consumer po at kalakalan naman, mga kapatid, hindi naman daw po direktang apektado ang Pilipinas sa desisyon ng Amerika na ipatigil muna ang pag-aabot ng ayuda sa ibang bansa. Yan po sinasabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Ito nga'y bunsod ng kautusan po sa Amerika na kinakailangan daw munang iripaso ang mga alokasyon sa assistance packages nito. Karamihan daw kasi ng mga utang natin ay galing sa ibang mga bansa o sa mga multilateral lenders o mga international na mga bangko. Yun nga lang, ang Amerika ang major shareholder ng mga institusyon gaya po ng World Bank at Asian Development Bank, kaya po't maaring maapektuhan ang pondo galing sa mga ito. Inaalam po naman na raw ngayon ng NEDA ang halaga ng pondo na posibleng mawala sa Pilipinas. Lagpas 28,000 mga non-performing assets ng gobyerno ang nakabinbin para isa pribado. Na-transfer na raw ang mga ito sa Privatization Management Office. Kapag non-performing na ang isang asset, nangangahulugang hindi na nakikinabang ang gobyerno rito at nasasayang na lamang ang pondo ng gobyerno sa maintenance nito. Ayon sa Finance Department, kapag naipasa na nila sa pribadong sektor ang non-performing assets, posibleng mapaganda ang mga ito at magamit muna ang pondo ng gobyerno sa pangangailangan ng mga tao. 2 taon mula nang maitaguyod, sumalang po sa una nitong
transaksyon ang Maharlika Investment Corporation o MIC. Bumili ito ng 20% shares ng Synergy Grid Development Philippines Incorporated. Yan po yung kumpanyang nasa likod ng National Grid Corporation o NGCP. Dahil dito ay nagkaroon po ng 2 board seats ang MIC sa SGP at sa NGCP. Mismong si MIC President and Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. at si SGP Chairman Henry C. Jr. ang nanguna sa pirmahan po ng kontrata. Ito po sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang pa mismo ha. Ang investment na ito ay mahalaga raw para magkaroon ng mas malaking impluensya ang pamahalaan pagdating po sa power infrastructure ng Pilipinas. Layon daw nitong masiguro na lahat ng Pilipino ay may access sa dekalidad at murang supply ng kuryente. Abangan po ang ilang pang mga diskusyon dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Samantala mga kapatid, sa oras po na 6:57, sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Kinukonsidera ni US President Donald Trump ang pagbabalik bilang miyembro ng World Health Organization at WHO. O di ba umalis tapos ngayon babalik. Nangyari nga po yan ilang araw matapos ipag-utos nito ang pagkalas ng Amerika sa Global Health Agency, bunsod daw ng kapabayaan sa COVID-19 pandemic at iba pang kinasasangkutan nitong issue. Nakatakdang maging formal ang pag-alis bilang member state ng Amerika sa WHO sa Enero sa susunod na taon. Ang Amerika po ang isa sa pinakamalaking financial contributor ng international organization, katumbas po yan ng 18% ng Global Fund. Kaya nga kinakailangan nating isama sa ating panalangin yung magandang gising ng pinuno po ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig. Kinasuhan po naman ng rebelyon si impeached South Korean President Yoon Suk Yeol kasunod po ng pagpapatupad nito ng martial law noong pong December 3. Yan pong ibinabang hatol ng prosecutor office matapos nga pong ibasura ng hukuman ng Seoul ang kahilingan na i-extend pa ang detention ni Yoon. Kapag kasi hindi kinasuhan si Yoon, kailangan siyang pakawalan ngayong araw mula po sa kanyang detention facility. Binatikos naman ng legal team ng dating presidente ang indictment at iginiit na may illegal sa ginawang investigasyon. Ayon sa batas po ng South Korea, kapag napatunayang guilty sa kasong insurrection, habang buhay na pagkakabilanggo o kamatayan ang pwedeng kahantungan ng nasasakdal. Nagsimula ng magsibalikan ng libo-libong Palestinong bakwits sa mga napulbos nilang tahanan sa Gaza City. Nangyari nga po yan matapos buksan na ng Israeli forces ang mga pangunahing daanan sa syudad matapos ang umiiral na tigil putukan sa pagitan ng IDF at ng grupong Hamas. Kamakailan lang nagkasundo mga negosyador ng Qatar at Hamas na payagang pakawala ng 3 pang bihag ng militanteng grupo. Sa tansya po ng Qatar at Egyptian authorities, aabot sa higit 600,000 Palestino ang inaasahang makababalik sa Central at Southern Gaza Strip. At doon po naman sa Pakistan, 5 ang patay sa pagsabog po ng LPG tanker. Matapos sumabog ay ito'y nagdulot ng makapal na usok at nagliparan ng mga debris ng naturang truck sa katabing residential area. Bukod sa mga namatay, higit 30 ang sugatan. Gumugulong ng investigasyon sa naturang pagsabog. Patay naman ang 2 bata sa paglubog ng isang barko sa Mediterranean Sea at palutang-lutang nga po ang higit 20 sakay. 15 ang survivor habang mayroon pa ring nawawala sa ngayon. Patuloy pa rin ang rescue operation sa nasabing lugar. At baby girl, alas 7 na ng magandang Tuesday morning, baby girl. Naku mga kapatid, dahil nga po eksakto alas 7 na po ng umaga, tayo po dito sa TV5 ay hanggang 7 lang in the morning. Pero ang programang ito hanggang alas 10 po. Bago tayo magpaalam sa ating mga kapatid sa TV5 ang oras, hatid po sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinalinaw ang formulation, mas mabango, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. So paano mga kapatid sa TV5? Tomorrow na tayo ulit magkikita-kita. Kung gusto nyo pa pong antabayanan at panoorin at pakinggan po ang mga susunod naming ihahatid na balita, pwede po kayong manood sa Signal TV Channel 101 PH. Nasa Channel 19 din po tayo. Yan po ang True FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng Signal mga kapatid. Pwede rin po kayo manood sa YouTube channel ng
True FM YouTube channel ng News 5 Everywhere at Facebook page po ng True FM. At higit sa lahat, dahil nga ito po ay radio program, pwede rin po kayong makinig sa radyo 105.9 True FM at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Eto na! After watching, ang budget natin dito, 80 pesos para sa 10 to 15 pieces. So when you say pieces, bilog-bilog po kasi yan. Medyo hindi mo na kasi makita. Pero Yan, ganito po ganyan. yung itsura niyan. So lalabas po parang 5 piso hanggang 8 piso isang piraso. Yes. Okay, so bibigyan ko kayo tig-iisa. Okay. Teka. Nag-ano na kasi siya. Galing. Dikit-dikit na. Andre, para sa'yo. Thank you. At ito para sa akin. Okay, ayan. Okay, paalala lamang po sa mga magluluto nito, make sure lamang po na walang allergy sa mani. Ay, oo Ang kakain, ha? Oo, tama. Napaka-importante po kasi delikado po yan. Ang peanuts kasi isa sa pinakamalaking allergens yan. Totoo yan. Okay, let's try. Go. This is it. Oo. Eto na. Okay. Ano to? May pagkano, no? Parang may pagkatikoy na buchi. Parang palitaw. Actually, I like it na medyo maalat-alat siya ng konti. Because of the roasted peanut. Tapos, yung asukal po, kung gusto niyo ng alternative, pwede rin yung mga muscovado, cocoa pwede. sugar. Hindi naman kailangan na, kasi pang-coat lang yung sugar niya. Tagang mo yan. Sarap ah. Yum. Sino sound effect? Si Monty, bumabawi si Monty. Tapos, pwedeng lagyan ng filling sa loob. Alam niyo yung mga pwedeng gawing filling po dyan. Kung nakakabili kayo sa palengke ng mga bukayo, Pwede. kundi nyo lamang po yung bukayo. Or pwede rin na coco jam. Ube. Alam mo, ako may sinasabi ako dito ha. Puro panguya mo. Talagang... Nakabuton pa ni Derek. Oh, kaya nga. Sinasabayan ka. Kaya nga kayo. Alam mo, ayoko na nga lang. Tampo na siya. Nagbibigay ako ng idea. Paano? Oh, ito. Halika po. Ito. May humihingi. Di, alam nyo, ito na. Ito na. Direct, dapat matry po ninyo. Ito na. Alam nyo, saan nyo ito nakukuha? Buti pa sila meron, no? Tayo walang ganyan. Ako lang. Nagtatsaga kami sa isang plato dito. So again, pwede pong lagyan ito ng bukayo sa loob. Ang gawin lamang po ninyo ay i-flatten siya. Di ba po, skinup natin kanina. I-flatten. Lagyan po ng siguro pea size, ganito po, na bukayo or coco jam. Pwede yan. Pwede. Tapos saka po ninyo bilugin. Ito po ay pagkatapos nyo ng i-microwave. Tapos saka i-coat ng mani at ng asukal. Okay? Ang dami nila. Oh, ayan, ilan yan? Tatlo yan. Dami ah. Bigyan mo. Gamitin mo na lang. Gawin mo na yan. Singilin mo. Again, 80 pesos po yan. 10 to 15 pieces ang magagawa ninyo. Pakahusay. Okay. May pa-feeding program si Andre. Singilin ba natin to? Singilin mo. Magkano sabi mo? Magkano? 5 piso hanggang 8 piso. 50 Wala pang pesos. thank you. Wala pang thank you. Okay, good. Enjoy kayo dyan. Okay, galing. Panalo na naman ang iyong nailuto. Oras po natin mga kapatid, 7:04 ngayong Martes at sa aming pagbabalik sa ating pangalawang pasada ng mga mainit na balita, 2 patay sa nasulog na barko sa Navotas Port. At sa ating pong pagbabalik, ipapasilip sa atin ang ating beautiful Mama Chiki kung paano gumawa ng pampaswerteng handa para sa Chinese New Year. Hopia making maya-maya lang. At sa On The Go, masarap, sulit at budget-friendly na Chinese hot pot, matitikman na ni Maui. Abangan po natin yan mamaya. Of course, marami pa tayong pampagood vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
pero pusong Pinoy. Ganyan po ang mga Chinoy o Chinese Filipino na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Pero paano nga ba yayakapin ang malaking parte ng iyong pagkatao kung hindi naman ito ang nakagawian mo? Yan po ang dinulog sa atin ng ating letter sender na si AJ mula sa Quezon City. Ang sabi niya, Dear Dimples, ako po si AJ, 23 years old, Chinese Filipina. Ang akin pong papa ay isang pure Chinese, habang ang akin naman pong mama ay purong Filipina. Hindi gaya ng maraming Chinoy families, ang amin pong tahanan ay kulturang Pinoy ang pinapairal. Madalas kong maranasan ang stereotyping ng mga taong nakakasalamuha ko. Tila nadidisappoint po sila kapag nalamang hindi ako marunong mag-Chinese, tapos nagsiselebrate ng Chinese holidays. Dahil po rito, hindi ko maiwasang ma-curious sa kultura ng Chinese. Paano ko po ba mas mabibigyang kahalagahan ang aking pagiging Chinese? Nagmamahal, AJ. AJ, maraming salamat sa iyong liham at para magbigay ng inspirasyon at payo sa iyo, makakasama natin ang kapwa mo Chinoy na si Ana Patricia Kua. Good morning, Ana. Did I pronounce that right? Yeah, it's Ana. Ana or Kua? Ana Kua. Kua. Ana, say good morning sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga kapwa mong Chinoy. Yes, good morning po mga kapatid na nanonood po sa atin ngayon. Dito po sa Good Morning Kapatid. I love the energy, Ana. Alam mo, I'm so honored to be with you today kasi syempre, alam naman natin, we're about to celebrate Chinese New Year. And a big part of our community also are mostly Chinese. And we've had friends like you. Meron akong mga kaibigan from Cebu na mga Cebuano, pero mga Chinoy sila. Full Chinese, lots of businesses bringing into our country. So it's a beautiful, beautiful camaraderie and family that we have formed together. Pero I would imagine, paano nga ba yun when you grow up as a Chinoy? Una sa una na, para sa iyo ba, Ana, ano bang ibig sabihin ng pagiging Chinoy? For me kasi growing up, ang alam ko lang talaga, ano lang ako, 75% Chinese and then 25% Filipino, yun lang. Hindi ko po nare-realize na there is this Chinoy within me na kailangan ko siyang ihon. Kasi sa bahay po namin, what we practice, honestly, we're very far from the Chinoy community which we have in Manila. Kasi we're from North Caloocan. We're really, really far. So, growing up, we didn't really practice the cultures. But I guess, meron pa rin na pagiging Chinoy na nasa puso ko. Kaya lang that time, hindi ko po siya nare-realize growing up. Ilang taon ka na ngayon? I'm 21 years old 21. po. So growing up, give me pasilip kung paano nga ba ang isang tahanan or kinalakihan mo bilang isang Chinoy. Bilang isang Chinoy, I have my parents and I'm very, very thankful sa mga magulang ko po, no? Kasi napapansin ko growing up, bakit po yung tatay ko napakasipag sa trabaho? Araw-araw pumapasok. Pasok siya, maaga. At until such time na may mga na-meet na ako na Chinoy na into business, ganun pala talaga sila. Kaya naiintindihan ko na yung tatay ko kasi nainis po ko, bakit ganun? Lagi na lang ang aga umalis, araw-araw ang sipag-sipag pumasok. Ganun po pala talaga. And then with my mom naman, mahilig po siya magluto. And then yung mga Chinese cuisine, kahit papaano, nadadala po sa house namin. And there is this taste na parang interest po namin, lahat sa family. Hindi po kami mahilig dun sa flavorful na matatamis, ganyan. Which is common sa mga Chinoys, no? Na hindi po mahilig sa masyadong matamis. Kasi ang matamis ay connected mas sa Filipino side, no? So you were saying na you're 75% because full ang papa mo at ang mama mo ay 50% Chinese. Buti na lang, hindi ako masyadong magaling talaga sa math. Pero maganda dyan, Ana, ay binanggit mo yung tungkol sa pagiging masipag. Kasi alam ko yan, most of my Chinese friends and Chinoy friends, napakasipag talaga. May tanong lang ako, curious ako, totoo ba yung pag sinasabi nila na ang kadalasan daw, ang mga Chinoy, gusto nila, yung negosyo nila nasa baba ng bahay nila? Naniniwala ka ba doon? Sa amin po, yung negosyo po kasi ng papa ko, hindi naman sa baba ng bahay namin. Meron namang ibang lugar. But commonly kasi pag pumunta ka po sa Manila, di ba, yung bahay nila nasa taas lang and then yung business nila nasa baba. Di ba? Malalaman mo na, ako laging sinasabi ng mga Chinese friends ko na, or mga Chinoy friends ko na, alam mo, gusto namin talaga, yung bumababa ka lang sa sobrang sipag nila, gusto nila doon sila kaagad. Pagbangon nila, trabaho na po. Totoo yun. Okay, ano naman yung mga typical na mga
kasi itong si AJ, yung letter sender natin, nagsistruggle siya. Kasi I would imagine, ikaw nga, pag Filipino ka na puro, struggle na rin yun to, kumbaga, practice our culture, alamin ang mga kinaugalian o tradisyon ng ating mga kapwa Pilipino. Paano pa pag mix ka na ikaw ay Chinese-Filipino? Ano yung mga nagiging reaction ng mga tao kapag nalalaman na Chinoy ka? Pag nalalaman na Chinoy ako, wow, marunong ka ba mag-Chinese? At So, ang yun na sagot agad mo yung doon tanong. ay? Ang sagot ko doon ay, hindi po ako marunong mag-Chinese. Yun lang. So, pagka sinasabi mong hindi ka marunong mag-Chinese, ano yung typical na nagiging reaction sa'yo? Kung mga Filipinos po yung kausap, ay, ganun ba? Parang ganun lang. And then may tanong na, nakapunta ka na ba sa China? Alam ko, minsan biro lang yun. Pero hindi pa po. Pag Chinoy, hindi naman automatic may bahay na sa China. Opo. And then, pag mga... Kapwa mo, Chinese or Chinoy? Pag kapwa naman Chinoy, yun nga, parang yung nagiging perspective na naawa po sila. Parang, sayang, bakit hindi ka marunong mag-Chinese? Oo. Para sa mga kapwa mo, Chinoy, maaaring mga bata pa ang mga nanonood ngayon, ano yung mga typical or practical ways para mas matuto pa sila at ma-honor nila ang kanilang Chinese heritage? Kasi, tanong ko ito dahil nandito kayo sa Pilipinas. So, yung mga tradisyon ng pagiging Pilipino, automatic na yan. Kumbaga, dahil nasa nature mo na. Pero, to honor where you came from, yung roots mo bilang Chinese, ano yung mga practical, everyday tips na pwede natin ibigay kay AJ? Lagi po nating tatandaan, no, Miss AJ, hindi lang naman po yung language, yung kasukatan ng pagiging Chinoy natin. What I realized, in the 21 years of my life, Miss Dimples, it's the values that stays within you na hindi lang natin napapansin all throughout, pero dala-dala pala natin bilang Chinoy. Kasi I have my parents, both of them naman may lahing Chinese, na doon yung Chinoy principles like having the perseverance, integrity, consideration, love, and that's what very important na makip natin within us, which makes us more Chinoy po. So anong palagay mo na lang, Ana, ang mga virtues na binanggit po na Chinese or Chinoy na very Pinoy din? Oo. Yung mga gusto mong i-retain at lagi mong i-practice as a Chinoy. Yeah, first of all, love. Kasi without love, parang hindi worth it yung ginagawa natin . Kasi even though you're doing things na mahirap, pero may pag-ibig mong ginagawa, di ba, Miss Dimples, nagiging madali. Nagiging madali. At na-e-enjoy mo yung hindi mo gusto gawin, natututunan mong mahalin, natututunan mong magustuhan, like sa work, like sa pag-aaral, ganun po. And then at the same time, consideration, no? Kasi po ako, I tried working with the Chinoy community. Yun po yung naramdaman ko po sa mga nakasama ko. They are very considerate, very understanding, and very kind. So you won't feel having a toxic community, napaka-stress-free. Although syempre may stress, no? But you feel comfortable with them. So yun po yung gusto ko na i-keep din. Especially kung hindi naman ako working with Chinoy people, with Filipinos, and with other people. Those are the main principles that I would like to keep po. Ang ganda. Ana, ang dami ko pang gustong itanong sa'yo, pero limited ang ating oras. Siguro just your few advice na lang para kay AJ na gusto niya ay mas ma-practice niya pa ang magagandang Chinese roots and traditions niya. Yeah. So, one good thing is, Miss AJ, mas makinig tayo ng mga stories ng ating mga kapwa Chinoy, and then let's try to see. Meron kasi minsan pag napakinggan mo, ay may similarity pala kami. So doon mo marirealize, ay Chinoy ako, ganyan. Kasi hindi mo lang napapansin kasi sa sarili mo, Miss AJ. And then if you really want to learn the language, hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Kayang-kaya pa 'yan. Ako po 21 pero right now, kahit papano, kahit busy schedule, nag-aaral tayo pa konti-konti. Yan, that's very nice. And then the principles, yung mga nabanggit natin kanina, let's keep it, no, Miss Dimples, practice po natin yan. And then at the same time, kahit ano pa man, we're Filipino, we're Chinese, or we're Chinoy,
very, very important, i-retain po natin yung pag-ibig sa lahat po ng ating Ganda ng ginagawa. messaging. Maraming salamat, Ana. I'm sure si AJ maraming natutunan sa'yo. At lahat ng mga kapatid nating nanonood ngayon, ng mga Chinoy na maaaring may mga pinagdadalan kagaya mo. Thank you so much. And AJ, sana marami kang nakuhang tips mula sa iyong kapwa Chinoy na si Ana. Abangan pa po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Podcast. At abangan din po mamaya, Pampa GB namin ang mga chine-check out nyong items. I-deliver na ng may kasamang kulit. At nakita tayo, same mind, sa iba't iba pang Chinese New Year costumes mula sa isang estudyante. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! We're gonna party like it's the end of the world. We're gonna Leo, ang promise ng universe, your true self will shine. Lucky charm tiger's eye, lucky stone citrine. Virgo, onting linis ng iyong area para ma-boost ang productivity. Lucky charm amethyst, lucky stone carnelian. Libra, mas madali ang trabaho kapag tulungan kaya pagawa mo sa kanila. Lucky charm opal, lucky stone sodalite. Scorpio, be constructive sa pag-confront. Huwag papadala sa emotion. Lucky charm obsidian. Lucky stone malachite. Nakatutok sa Good Morning Kapatid! May outfit na ba kayo para sa pagsalubong sa Chinese New Year? At kung wala pa po ay sagot na namin kayo at sagot na po kayo ng kakilala naming estudyante sa umaga pero negosyante sa gabi. I-flex po natin yan. Kita tayo kasama ang owner ng Thrift to Gold na si Andrea Villaflor. Good morning, kapatid! Hello Magandang po, umaga hello po. Ayan. Good Hi, Andrea. morning. Thank you for joining us Yes today. po, yes po. So ngayon, syempre bago ang lahat, paano mo ba nasimulan itong Thrift to Gold na negosyo na ito? So, as growing up po, lumaki po kasi ako sa family na nag-i-start up po talaga sa business. And so, since student po ako, second year college, I wanted to have my own din. So, nagsimula po ako talaga sa umpisa. And sabi din doon po ng mom ko na advisable din naman po ito since affordable ang costumes, gayon. Kaya, ni-start ko po itong business na ito. Ilang taon ka nga, Andrea? 20 po, 20. Grabe, batang-bata. And you are currently enrolled as a college student. Anong course mo? Second year college po in business administration. O, diba? Hindi lang siya estudyante pero negosyante rin naman siya. Pero bakit mo ba, o magkano yung puhunan na inilaan mo para dito sa ganitong klaseng business? Yes, so nag-start lang po talaga ako in 2000 lang po talaga. It's all I had. Pero nirisk ko po siya para magkaroon ako ng sariling negosyo ko and para side hustle ko lang din. So, ayun, in 4 months naman, lumalago naman po yung 2,000 kong yun. Diba? Tapos binibili ko na lang po din ulit ng iba pang mga stocks. Iniikot mo lang siya. Iniikot ko Pero lang yung din po 2,000 pesos mo ba, yan ba ay ipon mo mula sa allowance mo? Yes, ipon ko lang po siya mula sa allowance na binibigay sa akin since ayun nga po, student. Yun lang din naman po pinagkukuhanan ko ng pera noon. Sige, ngayon, pakita mo sa akin itong lahat na dala mo. Kasi para lang sa kaalaman ng ating mga kapatid, itong si Andrea, hindi lamang po pang Chinese yung mga tinitinda niya sa kanyang Thrift to Gold na business. Meron din iba't ibang mga costume, iba't ibang mga klase ng damit. Pero dahil nga Chinese New Year ngayon, ito ang dinala niya para sa atin. Yes. So Andrea, show me ano ba itong mga dala mo dito. Unahin natin to, ito. Alright. Ito po is pambatang costume for 2 to 3 years old. Diba? Ayan, Ang ganda. pabackless siya. Diba? Bata pa lang pa-sexy na. Okay. Ito pang men naman siya. Okay. At ito pang bongga, pang bonggang mga
Pang madam. Yes. Ito if you're petite and you wanted to look good, ayan, di ba? O, parang serpentina gowns. Yes, And then, of course, ito, marami ka pang mga pambata. Yes, ito mga pambata naman pang costume siya. din. Yes. Magkano yung mga ganito, yung mga pambata? It ranges from 300 to 450 max. Okay. Ganyan. Ito Yung siya. ganitong klaseng dresses na mahahaba, how much? Ito, 1,000 to 1,100 lang. Okay. Yan. Mura Alright. na rin siya. Mura na rin. Yes. Pero ito mga to, isa-isahin din natin. Yes. Ito kasi makukulay. Alam mo naman pag Chinese, Yes. gold, red. Talagang red talaga. matitingkad yung Yes. kulay. Para nga, di ba, masaya tayong lahat. Ito, ang bigat nitong palda na to. Tsaka maganda yung materyales. Yes po. Magkano to? 600. 600 lang to? Yes. Can you imagine? Pwede na ba? Pwede na ba tayo? Pwede na. Ito Okay, din, next. meron din tayong palda. Pa-long back siya. Oo, may pa-trail. Ang ganda ng May burda pa-trail niya. siya. So, Pa-dragons. magkano naman to? 600 lang din siya. 600 din to? Yes. Oh my gosh, Mami Dims, May pa- bagay to sa'yo. O, diba? 9 na daw to ni Mami May Dims. 9 agad. O, ito, Ayan. kanina ko pa ito nakikita. Parang ito yung gusto kong i-mine. I-add to cart. Yes, ito for 300 pesos lang. Affordable talaga siya for those na... 300 pesos yes, lang, yes ha? po, yes po. Oo, pang ano talaga siya, pang party, Sasama Yes. tayo sa Chinese New Year happenings. And then, of course, marami pa tayo dito. Ito, maganda to. Very classic. Yes, very ano lang din. Affordable lang din, 300 lang din siya. Okay. Itong mga suot naman ng inyong kasama na dala. Yes. Okay. Sino ba itong mga ito pakilala mo? So, ito po, si Aljen, partner ko. okay. And ito si Frida, ang sister ko. Ayun. Ang, yung suot niya? Yung suot niya, 1-1 lang po. Turno na siya. Okay. Yan. Oo. And then this one naman? Ito po, 1-1 lang din. Ikot ka din. Yan, turno din siya. Ayun. O, kasi marami ngayon na talagang nag-iisip kung ano yung po pwede nilang isuot kapag sasali sila sa Chinese New Year Or any events, Or yes. any events. Sa school, di ba, yung mga United Nations na event nila, doon po pwede rin. So, yun, sagot mo sila pagdating dyan. Yes, So, paano of course. kanila makokontak? Paano sila makaka-order sa'yo ng mga ganitong damit? So, you can message me on Facebook. Just search Thrift to Gold. Or kaya contact me on 0949-905-4956. Ayun. So siguro before I let you go, siguro bigyan mo na lang kami ng konting mensahe, may mensahe para sa mga kabataan. Kasi yun nga, very inspirational ang story mo dahil ikaw estudyante at the same time ay may side hustle para, di ba, para maganda rin yung kinabukasan mo. Go ahead. So, sa mga kabataan, don't ever, wag yung i-doubt sarili nyo. Just start. And if you have free time, magbasa kayo ng mga business or motivational books kasi doon ako nag-start and I motivated myself reading it. Ganon. Yun. Nakakatuwa naman talaga to si Andrea at very inspiring talaga. Yan po ang tularan natin, di ba? Mga masisipag na kabataan. Maraming salamat sa iyo, Andrea, and of course sa inyong sister, sa inyong partner para sa pagsalo niyo sa amin this morning. Alright, sa aming pong pagbabalik, ihahatid natin ang saya ng makukulit na memes ng ating mga kuya delivery rider sa ating Pampa GV. Huwag po kayong aalis, tuloy-tuloy lang po ang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Sagittarius, be spontaneous sa iyong adventures for today. Lucky Charm, Turquoise, Lucky Stone Zircon. Capricorn, sa work, attention to detail ang sasalba ng araw. Lucky Charm Garnet, Lucky Stone Onyx. Aquarius, today is all about your future. Dead man na muna sa past mong mapait. Lucky Charm, Amethyst, Lucky Stone Aventurine. Pisces, habaan ang pasensya sa school at work today. Lucky Charm, Aquamarine. Lucky Stone, Amethyst. At yan ang daily dose of horoscope, mga paalala mula sa AI o Artificial Intelligence. Pero ang aming reminder, i-manifest pa rin ang good luck sa gabay ng mga bituin. G, go!
araw ay merong delivery dyan. Mami, parcel po kayo. So, mag-relate kayo sa mga entity ngayong umaga. Gaya na lamang po nitong napurnada ang paliligo. Timing ba naman kasing dumating ang kanyang parcel with matching proof of delivery? Bakit naman pumayag si Kuya? Di pa nakapagbanlaw, may sabon at shampoo pa eh. Ito namang entry ko, hahamakin ang langit at lupa, ilog at sapa, maihatid lang ang parcel mo. Diba? Saludo sa rider na Ito job. naman Kuya Rider ko, sobrang komportable, nakatingin na rin sa ulan ng buyer, ulam ng buyer. Nagutom na si Sir. Nagutom. Ayan, Nakikain pa. May sarap na sinigang, ah. Gutom na si Brad. Okay. Niro-roll na natin. Yan, Oo. Kapag-selfie ka pa, TikTok ata to. Yung nga naman Ayun, sinigang, oh. eh. Oo. Hanggang sa susunod pa natin, Papa GB, mga kapatid. And that is it para sa ating Super Lucky Tuesday. Isang makabulang umaga na lang po ang natin namin sa inyong tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, Miyerkules, at special episode po ng Good Morning Kapatid. Siyempre, para sa Chinese New Year. Ipampaw ka? Ipampaw ka? Ito. Oh, wow! Very good. Thank you, Andre. Para sa ating mga singiting, susunod na po ang Coco Melon, PJ Masks, and SpongeBob SquarePants. Enjoy naman po ang araw. Spread good vibes, mga kapatid. Keep smiling lang. Yan po ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga ang... Good Morning, Kapatid!